J. King. Paano kang naglakas loob na bumalik? Lin Kuiping, ang pangalawang tiyan ni Lin Huixie. 3 taon na ang nakalilipas. Ang mga magulang ni Ji Qinghe ay namatay sa aksidente sa kotse. Simula noon, naging mapanuri siya. Ate, bakit ka biglang gustong tumalon? Ano ba ang ginawa ng pamilya Lin para magalit ka? Daixuyan, ang White Moonlight ni Lin Huixie. Lagi siyang nandito bilang kapatid ni Lin Huixie. Sa bahay ng mga Lin, ang kanilang dalawang mukha, siya at si Lin Huixie. Hindi ko kailanman makakalimutan. Dati silang bangungot ko. Talaga, HMPH. Nakalaki na ang katawan, tapos nagsusuot pa ng pulang damit. Gustong gayahin si Ji Qinghe para mapansin ng mga lalaki. Ang taba ay napunta na sa utak. Hahaha. Tanga na nga, mahilig pa mangopya. Ang pangit, mas lalong nagpapalala. HMPH. Kulay pula lang ay hindi sapat. Mas nakakaakit kapag makulay. Gusto mo bang bigyan pakita ng ibang kulay? Pasensya na, nakaharang ka sa daraanan ko, HMPH. Anong tinitingnan mo? Binibigyan ka ng pamilya Lin ng pagkain at damit. Ano pa ang hindi mo gusto? Gusto mong mamatay, pero pagkatapos ng diborsyo, huwag mong sirain ang reputasyon ng pamilya Lin. Matandang tiya, alam mo ba kung sino ako? Nabaliw ka na. Siya, nagre-rebelde siya. Ji Qinghe, bilisan mong bitawan ang tita. Ginagalaw mo ako. Kayo na dalawa ang umaatake sa akin. Ito ay self-defense. Siyempre, kapag kinakailangan, ang paggamit ng kahit anong sandata para sa sila ay legal din. Nagwawala na talaga. Ang cute na ito ay nabaliw na ngayon. Ginagalaw mo ako. Subukan mo. Ji Qinghe. Lumakas na ang loob mo, ha? Ginamit mo ang pagtalon sa labas para takutin ako, at sinampal mo ang tiya ko sa loob ng bahay. Kuya Weishen, bilang presidente ng asawa ng kumpanya, walang pakundangan niyang sinisira ang imahe ng kumpanya. Nalagay ang Shanghai Group sa krisis ng eskandalo. Masyado siyang malupit. Lin Huixie, bilang presidente ng Shanghai Group, sa maraming taon ng ating pagsasama, habang ang pulang bandila sa bahay ay hindi bumabagsak, ang mga makukulay na bandila sa labas ay umiihi. Kung pag-uusapan ang pagkasira ng imahe ng grupo, talaga kayong dalawa ang mas magaling. Isang traidor at isang babaeng mahilig sa lalaki. Ano ang sinabi mo? Lin Huixie, mabilis kang gumawa ng divorce agreement. Ang mga shares sa kumpanya at ari-arian sa loob ng kasal. Gusto ko ng kalahati. Bilisan natin ang proseso. Hindi na ako makakatagal pa sa bahay na ito. Malapit nang matapos ang klase sa kindergarten. Susunduin ko 16. Nung tumalon ka ba, nabasag ang iyong utak? Bakit tila nagbago siya? Renxin Law Firm, pinakamalakas sa industriya. J. King, ang tanga mo, siguradong maibabalik mo sa lahat ng noong nag-aaral pa ako sa law school. Ang mga divorce case ay madali lang para sa akin. Hindi makakakuha kahit isang sentimo ng pabor ang pamilya. Kuya Ding, narinig ko, pupunta ka sa England para mag-aral. Palaging umuulan doon. Ito, regalo ko sa'yo, isang Sunny doll. Nakalaki na ang katawan, tapos nagsusuot pa ng pulang damit. Ang taba ay napunta na sa utak. Tanga na nga, mahilig pa mangopya. Ang pangit, mas lalong nagpapalala. Salamat, junior sister. Mag-aral ng mabuti. Tiyakin mong talunin mo ang mga taong hindi ka nirerespeto. MMHMM. Kuya Ding, King, bakit ka nandito? ang mamahaling divorce case sa Jiangxing, tinatanggap mo ba? Ang katanyagan ng Red Rose ng Jiangxing ay kilala sa buong lungsod. Ginawa mo ang pagtalon para pag-usapan. Para sa araw na ito. Siyempre, nagalit ko si Lin Huixie. Katumbas ito ng pagsusunog sa sarili. Simula noong pumasok ako sa Renxin Law Firm, isa na tayong magkakampi. Sa labas, napakaraming mata ang nakatingin sa atin. Madam, ito ba ay pagpapaalam sa akin na wala akong pagpipilian? Huwag kang mag-alala. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang kasong ito. Aalis na muna ako. Ayos ka lang, Ji Qinghe. Nakalagay ang pagtalon mo para kay Kuya Weishen at pagkatapos ay naging malapit ka sa isang kilalang abogado. Pag-uwi ko, sasabihin ko sa tita. Kahit hindi ka mamatay, mapipilitan kang sumuko. Mommy, late ka ngayon. Kapag natapos na ang trabaho ko, araw-araw kitang ihatid at susunduin. J. King. Ikaw na cute na bata, kahit hindi ka pahiwalay, nagtataksil ka na. Huwag ninyong sasaktan ng nanay ko. Umalis ka.
Tulad ng nanay mo, baka nga ikaw ay anak ng nanay mo at ng kabit niya. Bakit puro basura ang lumalabas sa bibig? Tinatawag mong bastos ang sarili mong apo. Ibig sabihin, ikaw ang matandang bastos. Nilalait mo ako. Talagang lumalala ka na. Narinig ko, ang binatang iyon ay abogado. Mukhang gusto mong makipag-away sa pamilya Lin sa korte para makuha ang ari-arian. Anyway, ay naku, kung gusto mong pumasok dito ngayon, lumuhod ka at lumuko ng 3 beses. Kung gusto niyong makapasok dito ngayon, luhod kayo at lumuko ng 3 beses sa akin. HMPH. Ang lahat ng katayuan at posisyon ni Lin Huishen ngayon ay bigay ng pamilya ko, ang mga G. Ang lahat ng kanyang yaman ay pag-aari naming mag-asawa. Kasama na itong bahay. Linawin niyo yan para sa akin. Kayong dalawa ang dapat umalis. Kalokohan. Maikli ang buhay ng mga magulang. Sinisira niyo ang swerte ng pamangkin ko. Ang Shanghai Group dapat ang numero 1 sa Jiangxi. Matandang tiya, ang mga problema mo, isa-isa ko itong babayaran sa iyo. Hindi ka natatagal pa. Maliit kong mahal. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang pamilya niyo, ang mga Lin, pinipilit niyong patayin kami ng aking anak. Pag-usapan natin to sa loob ng bahay. Huwag tayong magpahiya sa labas. J. King, ang napakagandang anak na babae. Paano mo nagawang iwan siya para tumalon mula sa gusali? Ji Qinghe. Sino ang lalaking ito? Isang lalaki, na tulad mo na makasarili. Siyempre, hindi mo pagtutuunan ng pansin. Ang isang sikat sa law school. Ang batikang abogado na si Ding Zan. Siya ang aking abogado para sa diborsyo. Abogado para sa diborsyo? Nakahanda ka na pala talaga sa diborsyo. Desidido ka na talagang makipagdiborsyo sa akin, hindi ba? Si Daik Sueyan ay 3 taon nang nasa bahay namin. Matagal nang hindi ka tinatanggap ng iyong tiya. Malinaw na ang kanilang saloobin, di ba? Hindi ba't ito na ang diborsyo? Kundi ang pagiging biyuda ang gusto mo? Sabi ko na, noong nagka-aksidente ako 3 taon na ang nakalipas, si Zoe ang nagbigay ng dugo para sa akin. Nagdulot ito ng pagpalya ng kaliwang bahagi ng puso ko. Kailangan kong panagutan siya. Bakit hindi mo magawa ang katulad ko? At ituring siyang parang kapatid na babae? Kapatid ba o Karida? Alam na alam mo yan. Ang mga lalaki ay pwedeng magkaroon ng iba. Bakit hindi ako pwedeng magkaroon ng 10 gwapo sa akin? Ji Qinghe. Ikaw ang babae ni Lin Huishen at magpakailanman. Sasabihin ko sa iyo, hanggat ako'y nabubuhay, huwag kang mag-aakalang makakahanap ka pa ng iba. Huwag mo akong galitin. Iyan ang napapala mo. Mama, dumudugo ka. Halika, Shin. Sa susunod, matuto ka. Huwag mo akong laging galitin. Gusto ko si Mama. Gusto ko si Mama. Gusto ko si Mama. 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 6 na taon mo siyang kinaya, ang ganyang klase ng lalaki. J. King, J. King, napakahusay mo talaga. Kahit si Wang Baochuan ay tatawagin kang ate. Magpaalam ka na kay Papa at Mama. Magpaalam ka kay Papa. Paalam Papa at Mama. Kung hindi umiyak si Shin buong gabi, hindi kita papayagang makita siya. Nakausap ko na si tita, hindi ka na niya pipigilan umuwi pagkatapos nito. Salamat po, mahal na hari. Ayos ka lang ba? Ito ang aking medical report para sa mga sugat. May lamat ang noo ko, bali ang buto sa paa, at maraming pasa sa buong katawan. Lin Huishen, ang hayop na yan. Sa totoo lang, hindi naman siya malakas manakit. Sadyang sinaktan ko lang ang sarili ko. Sadyang sinakta. Bakit? Para makuha ang custodic sinsip, kailangan pabor sa akin ang medical report na ito. Alam ko kung paano mag-ipon ng ebidensya. Gusto ko na talagang maghiwalay. Hindi naman ako ganoon kawalang sin. Para saktan mo ang sarili mo, makakuha lang ng ebidensya. Huwag kang mag-alala, hindi ko nasasaktan ang sarili ko ulit. Naghihintay pa ako na matapos ang diborsyo para bayaran ka sa buong lungsod ng tala ng pinakamahal na legal fees. Hay, saan ka pupunta? Magpapatuloy sa paghahanap ng ebidensya. Ate, nandito na lahat ng gamit mo. Hanggat nabubuhay ako, huwag mong isipin na makakapasok ka sa pinto na ito. HMPH. Hello, ikaw ba ang delivery boy? Tulungan mo akong bumili ng isang malakas na megaphone. Ipadala sa Bagong Mundo, Building 2, Room 1,101. Ang Lin family ng Jiangxi, ang Shanghai Group ay bumagsak na. Ang lalaking di tumutupad sa pangako, si Lin Huishen. May utang sa akin na 350 milyon. Tumakas siya kasama ang kanyang bayaw. Ang mga damit at bag ay pambayad sa utang ko sa bahay. Lahat, 20 piso. Lahat, 20 piso. Ang orihinal na presyo ay mahigit 1,000, 2 o 3,000 piso. J. King, nabaliw ka na ba?
wala na akong materhan. Kung hindi ko ibenta ang mga damit at bag, wala na akong makakain. Ay, narinig ko, nagkakagulo sa diborsyo ang pamilya Lin. Hindi ko akalain na ganito kabilis. Pati ang asawa ni Lin pinatalsik nila, hindi pa kumakain. Sobrang kasama naman yan. King, halika, tigilan mo na yan. Tulungan na kitang mag-impact. Umuwi na tayo, okay? Sige na, ayoko ng mga maruming gamit. Ang mga damit at bag na ito, dobleng presyo ng orihinal. Ibayad nyo sa akin. Kung hindi, sisigaw ako dito hanggang gabi. Kung hindi, sige, bugbugin nyo na naman ako. Sa huli, ang pamilya Lin ay hindi naman ito ang unang beses na nanakit ka. Hindi ko akalain. Si Lin Kuiping ay nananakit pa. Anong panahon na ba ngayon? May biyanan pa bang ganito sa manugang? Sobrang kasama naman. Ang ginang na si Lin ay karaniwang mahinahon at tahimik. Napakabait pa. Mukhang napilitan na talaga siya. Simula nang pumasok ang Querida, magulo na ang pamilya Lin. Ay, siya nga. Nandito na ang Querida. Kupal, sino ang tinatawag mong Querida? Iyan ang Querida. Sa relasyon, ang hindi minamahal ang siyang pangatlo. Hindi kailanman minahal ni Kuya Wai Shen si Qinghe. Si Ji Qinghe ang tunay na Querida. Mukhang kinikilala mo na may relasyon kayo ni Lin Huishen, diba? Huy, walang hiya ka. Siya nga, ikaw. Naku, Suyan. Huwag ka nang magdagdag ng problema. Lin Huishen, pakyu. Pinabayaan mo ang iyong asawa at anak. Hindi ka tao. Nabaliw na. Ako, nabaliw na ako. Kaya kong gawin ang lahat ngayon. Kung puwersahin niyo pa ako, tatakbo ako sa kalsada ng hubot-hubat. Palibhasa, ang pamilya Lin pa rin ang mapapahiya. Ang mundong ito, wala na akong inaalala. Ji Qinghe. Halika na, umuwi na tayo. Bitawan mo ako. Halika na. Sa mundong ito, wala ka nang inaalala, ako, hindi ba't palagi kang tahimik at walang inaaway? At walang pakialam sa mundo? Paano ka naman naging mabangis ngayon? Gusto mo pang mag-streakan? Tama nga, minsan, magpalit ng panlasa. Nakaka-excite din, di ba? Wala kang pakialam sa akin, at wala ka na rin pakialam kay Shinji, ha? May amang hayop na tulad mo siksing-sik. Bulag ako bilang isang ina. Bitawan mo ako. Kung hindi mo ako bibitawan, isusumbong kita sa pang-aabuso. Kagabi, mahina lang ang tulak ko. Wala akong ginamit na puwersa. Anong arte-arte mo dyan, ha? Ganoon ba kalala? Laceration sa noo, tinahi ng 3 tahi, at hindi inaalis ang posibilidad ng concussion. Ha? Qinghe, hindi ko sinasadya. Aray, Huishan, ang sakit ng ulo ko. Dahan-dahan. Kuya Wai Shen, saklolo. Anong nangyari? Kuya Wai Shen, masakit ang puso ko. Kanina nadapa pa ako. Ang sakit. Kung gayon, dalhin mo siya agad sa doktor. Malaking bagay ang sprained ankle. Baka magkaroon ng nerve necrosis. O lumaki ang ulo at maging isang tanga. Makakaya pa ba ng paa mo? Qinghe, hintayin mo akong bumalik. CJ, ihintayin kita. Hintayin ko ang lolo mo. Nakita ko na ang diary ni Ji Qinghe. Nakasanayan ni Ji Qinghe ang magsulat ng diary. Siguradong malinaw na nakatala dito ang buong pagtataksil ni Lin Huishen. Sobrang importanteng ebidensya. Kailangan kong ibigay kay Ding Zan. Si Huishen noon, parang basang-basang tuta na palabot. Pero pala pag lumaki ang tuta, kakagatin din ako. Akala ko pa naman, diary ng galit. Ang kapal-kapal, puro love letter pala. Ji Qinghe, nagpapakalunod ka sa pag-ibig. Kung pinaguhukay kita ng gulay sa bukid, kaya mong hukayin pati mundo. Ito ang ilan sa mga dokumento ng ari-arian na nahanap ko sa pamilya Lin. Ito na. 1,234. Ang tanga ko pala dati, di ba? Hindi mo kasalanan. Huwag ka nang gagawa ng mga kalokohan. Huwag kang mag-alala. Gusto ko na lang mabuhay ng maayos ngayon at ipaglaban ang hustisya para sa sarili ko noon. Sana sa susunod na magkita tayo. Single na ako. Ji Qinghe, huwag mo ngang agawin ang lalaki ko. Hindi maganda ang kalalabasan niyan. Sugod. Sige, sugurin niyo siya. Sa liwanag ng araw, kasama niyo pa itong mga demonyo. Ang malas naman talaga. Hulaan mo, pag nalaman ni Kuya Wai Shen na hindi ka na malinis, hindi ka na magiging rosas na diyosa, ano kaya ang mangyayari sa'yo? Sugurin niyo na siya. Uy, di pa nagsisimula, naghuhubad na siya mag-isa. Napakabait naman dahil sa kooperasyon mo. Mamaya ang mga kasama ko ay siguradong magiging banayad sa kanya.
Alam niyo ba kung gaano karaming pananakit ang dinanas ng isang mataba at pangit na babae? Ilang beses na siyang nakaranas ng matinding labanan. Ilang payat na aso lang kayo, mas makapal pa ang binti ko noon kaysa sa baywang niyo ngayon. Hindi ka ba naniniwala na papatayin kita? Hindi ka sumusunod sa tamang landas, kaya didisiplinahin kita para sa tatay at lolo mo. Kung guguluhin mo ulit ako, hindi ka ba naniniwala na babasagin ko ang binti mo? Papaluin kita hanggang Tama na ang suntukan. Baka lumampas na sa self-defense yan. Sobrang takot ko, bigla na lang akong nag-react sa sobrang emosyon. Hindi ko na alam ang ginagawa ko. Ayos lang. Bilisan nyo, umalis kayo. Mukhang kailangan ko nang gumamit ng mas matinding paraan. Sa kasong ito, kung gusto mo ng mas malaking progreso, kailangan mo kumuha ng mas maraming ebidensya kay Wei Shenlin. Salamat po. Gago, nag-aral ako ng criminal investigation. Ang dami ng pampatulog na ito, pati elepante, hindi kakayanin kung makain. Kahit si Optimus Prime, maghahanap ng grab kung makain. Gusto kong makita kung gaano kayo kalibog na dalawa. Ang hilo ko, Ako rin, Hilo. tara na. Mag-uumpisa na ang palabas. Ang kinakabahan ko, paano kung may makakita sa atin? Wala yan. Ako ang bahala kung may mangyari. Buti naman. Ji Qinghe. Naglakas loob kang bigyan ng berdeng sombrero si Wei Shenli. Napakalaking bagay nito. Tingin ko hindi mo kayang panindigan. Hello, Kuya Wei Shen. Sobrang dami ng nainom ko. Ngayon, ang hilo-hilo ko. Pwede mo ba akong sunduin? Sige, ipadala mo sa akin ang address. Reporter Sun. May ibabalita ako. Ang presidente ng Shanghai Group, si Ginang Ji Qinghe, ay nakikiapid sa abogadong si Ding Zon. Shui Yan. Ayos ka lang ba? Tumayo ka, ihahatid kita. Wei Shen Gedge. Parang nakita ko si Qinghe Jia. Bakit siya nandito? Hindi siya nag-iisa. Sino? Siguro nag-iisip lang ako. Wei Shen Gedge. Tara na, umalis na tayo. Ihahatid na kita. Ito ang kwarto. Kanina lang, nakita ko silang pumasok, at nagyakapan pa. Ito ang universal card na nahulog ng janitor kanina. Ji Qinghe. Ginamit mo ang opinyon ng publiko para tawagin akong kabi, kaya rin kitang gawing pinaalis na asawa ng pamilya Lee. Pagtatawanan ng lahat. Ji Qinghe. Auntie. Sino kayo? Dalian, kuha na ng litrato. Anong nangyayari? Ang kwartong ito, hindi ba dapat kay Ji Qinghe at Ding Zon ito, ang mag-asawang yun? Sino-sino kayo? Huwag kayong kumuha ng litrato. Umalis na kayo. Umalis kayo agad. Tama na ang pagkuha ng litrato. Umalis kayo. Mga walang kwenta, ibigay nyo sa akin ang negatibo. Ang anak ko ang presidente ng Wei Shenlin. Ang anak mo ay si Wei Shenli. Hindi ba matagal nang namatay ang tatay ni boss? Ibig sabihin, stepfather ka niya? Si Wei Shenlin ay pinalaki ng kanyang tiyahin mula pagkabata. Parang siya na rin ang sarili niyang anak. Hindi mo pa ba nakikita kung anong relasyon ko sa tiyahin niya? Matandang walang hiya. Ah, Huwag kang pangkaraniwang tao. Hindi ka karapat-dapat na makipagkamag-anak sa akin. Noon, naawa ako sa'yo, kaya pinayagan kitang maging driver ng tiyahin ko. Isa ka lang aso na pinalaki ko. Huy Ping, sinuntok ako ng anak mo. Tinawag pa akong aso. Kung ako ay aso, ano ka naman? Wei Shen, pakinggan mo ang paliwanag ng auntie. Nag-uusap lang kami ng tiyowang. Bitawan mo ako. Hindi ko siya tiyo. Kukunin ko ang buhay ng aso na yan ngayon. Bitawan mo ako. Hindi siya ang uncle ko. Papamatayin ko siya ngayon. Oh. Uncle Wang, nagbibigay ka rin ba ng home delivery sa pagmamaneho? Malawak na ang serbisyo. Tita, sabihin mo ang totoo. Pinilit ka ba niya? Ito ay sa pilitan. Kailangan ko siyang aipakulong ngayon. Tama na.
Anong ginagawa mo? Matagal na akong biyuda. Maliban na maghanap ako ng kasama, pumanaw na ang uncle mo maraming taon na ang nakalipas. Nagmalasakit ka na ba sa akin? Kaya kahit anong gagamba o daga tatanggapin mo. Lin. Ang sama naman ng sinabi mo. Tinuturing kitang kapatid. Ikaw ay dakila sa mga tao. Ngunit, hindi rin naman ako masama. Okay lang. Simula ngayon, kayong dalawa ay tatawag sa isa't isa ng kani-kanilang paraan. Ikaw, tawagin mo siyang Je. Ikaw, tawagin mo siyang tatay. Ano ang sinabi mo? Pero kung pag-uusapan, kakaiba. Paano nalaman ng mga reporter? Sa oras na ito, sa lugar na ito, ang pamilya Lin ay magkakaroon ng iskandalo. Nakaabang na sila sa labas ng pinto. Sabihin mo, sino ang nagsabi sa'yo na pumunta? Si Miss Dai Shuiyan. Gusto kong hulihin si Ji Qinghe. Hindi ko inaasahan na ang tita ko ay... Mahusay, Daiksuyan. Pinagbintangan mo ang aking grand aunt at ngayon sinisiraan mo. Hindi mo ba alam na ang iskandalong mabubunyag ngayon ay gagawing kahihiyan lamang ni Lin Huishen? Talagang hangal ka pa at bo. Why Shengej? Sinaktan niya ako. Tama lang si Qinghe na sagutin ka. Talagang napakabobo mo. Araw-araw kitang minamahal. Talaga kang walang puso. Okay lang kung ako ang sinasaktan nila. Sino ka naman? Pareho lang kayong dalawa. Pareho kayong kabit ng pamilya Lin. Sa usapang pagiging mas nakatatanda, mas mataas pa sa iyo si Uncle. Hoy, hindi ako takot sa'yo. Kapag kunwaring cute one ka. Ji Qinghe, sigurado akong ikaw itong cute one na may patwala nito. Kung hindi, bakit ka nagkataong nandito? Na, ikaw itong cute one na may masamang balak. Ikaw ba ang nagplano nito? Kung sasabihin ko ang totoo, natatakot akong ikahiya ang pamilya Lin. Ang kahihiyan ng pamilya Lin ay sobra na. Sabihin mo. Nagtatrabaho ako bilang tagalinis sa hotel na ito. Ako ang naglilinis ng mga inidoro sa buong palapag dahil hindi nagbibigay ng pera ang asawa para sa gastusin at hindi ako pinapapasok ng biyena. Wala na akong nagawa kundi ang gumawa ng mabigat na trabaho para suportahan ang anak. Nasaan ang card na binigay ko sa'yo? Kinuha ng tita mong matanda. Nasaan ang allowance mo? Kinuha ng kapatid mong babae. Gusto ng pamilya Lin na ang kabit ang pumali. Ang pangit naman ng ugali nila. Hindi nakapagtataka na gusto niyang tumalon dati. Tila napilitan siyang wala nang mapuntahan. Tita, totoo ba ang sinasabi niya? Hindi. Lahat yan ay maling akala. Lahat yan ay maling akala. Lin Huishen, sa harap ng mga reporter ngayon, gusto kong ipaliwanag sa'yo ng malinaw. Gusto kong makipagdiborsyo Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob na kumuha ng litrato. Bea Reyes, sabi ko sa'yo, limitado ang pasensya ko. Paulit-ulit mong nilalampasan ang aking limitasyon. Hindi ba yan mismo ang gusto mo? Paalisin ako sa inyong bahay para ang pinakamamahal mong kapatid ang papali at maging tunay na ginang Santos. Hindi ko yan sinabi. Lumabas kayong dalawa. Sino mang maglakas loob na maglabas ng nangyari ngayon. Hypo blacklist ko ang buong syudad. Lumabas. Ang ginang Santos na naglilinis ng inidoro. Sa hating gabi para buhayin ang kanyang anak, ito ay malaking balita. Sandali po. Mahal naming mga reporter, nagpakahirap po kayong lahat ngayon. Bibigyan po kayo ni Sir Paolo ng 100,000 pisong pamas bilang kompensasyon at gantimpala. Para sa balita bukas, sana ay maging maluwag po kayo. Baliw ka ba? Gagamitin mo ang pera ni Paolo para magpabango ng pangalan. Oo nga, ano ang karapatan mong gamitin ang pera ni Kuya Paulo? Paolo Santos, kung ayaw mong makipaghiwalay sa akin, pagbigyan mo yan upang patunayan na maihalaga pa rin ang sinasabi ko. May 3 milyong piso ang card na ito. Pamasahe yan mula sa aking asawa para sa inyong dalawa. Hatiin nyo na. Ang ginang Santos ay tunay na maganda at mabait. Ano man ang ipagawa nyo sa hinaharap, utusan lang po kami at handa kaming magbuwis ng buhay. Bea Reyes, uulitin ko sa'yo, anumang mangyari, hindi ako papayag sa diborsyo. Mamamatay ka sa pamilya Santos. Sumama ka sa akin. Kuya Paulo, Hay, umalis ka. masakit ang puso ko. Nagkamali ako. Huwag mo naman akong iwan. Doktora, pakitingnan mo po siya agad. Doktor, Tama nga, kung may sakit siya sa ulo o lagnat at ayaw pumunta sa ospital, pero sa iyo palagi lumalapit, kitang-kita naman na mahusay kang doktor. huwag kang magpaka-sarcastic dito. Kapatid ko siya, at tagapagligtas ko rin. Iniligtas niya ang buhay ng asawa mo. Hindi mo ba dapat siyang igalang? Sobrang iginagalang ko siya, hindi lang ako gumagalang. Binabasbasan ko pa kayong dalawa, sana magka-love life kayong dalawa ng todo. Umalis ka. Bilis umalis. Sa susunod, layuan mo ang tita ko. Kapag nakita kitang muli, kukunin ko ang buhay mo. Sumama ka sa akin. Matandang tiyahin, sinabi ko na, ang iyong mga karumihan, isasama-sama ko ang lahat ng iyong kasalanan sa'yo. Maganda ba? Tingnan mo. Mahal, saan mo gustong maglaro? Bilisan mo. Umalis na. Ano ang nakita mo? Ako. Wala akong nakita. Hindi nakita. J. King, sinasabi ko sa'yo.
Kung maglalakas loob kang sabihin ang nakita, papababaliin ko ang mga binti ng anak. Papababaliin ko ang mga binti ng anak. Tiyahin, si Xin ay pamangkin apo. Ano ang halaga ng pamangkin apo? Gusto ko ng apo na lalaki. Hindi ka makapanganak ng lalaki. Isa kang walang kwenta. Tingnan ko kayong dalawa, malaki at maliit na mga cute one. Nakatambay sa bahay buong araw. Nakakainis tingnan. Akala ko hindi ka maglalakas loob sabihin kahit anong kalokohan. Old Wang, tara na. Mommy, huwag ka nang umiyak. Poprotektahan ka ni Zinzin. Talagang ikaw nga. Sadyang inayos mo na magde-date kami ni Old Wang dito. Para mahuli kami ni Hui Shen. Lahat ito ay ikaw ang naglan. Tama, ako nga, hindi magaling ang bitag na ito. Ngunit hindi mo napigilan ang iyong kasakiman. Pilit na gustong pumasok. Masyadong tanga. Ang malaking palabas na ito ngayon, ne-record ko lahat. Simula ngayon, ang e-heat code na ito, iukit sa iyong lapida, para ang mga dumadaan ay makita ang iyong mga dakilang nagawa sa buhay. Nakaka-excite isip. Cute one, akin na. Ibigay mo sa akin. Dahil ayaw pumayag ni Lin Huishen sa diborsyo, demanda na lang natin. Gamit ang ebidensya ng ari-arian na nakalap natin, makakakuha ka ng hindi bababa sa 700 milyong piso. Hindi pa sapat. Magkano ang gusto mo? Para protektahan si Xin, lihim akong nagtago ng kamera. Naitala ko ang lahat ng kahihiyan ng pamilya Lin. Ebidensya sa kamera, maaaring patunayan na si Lin Huishen ang may kasalanan. Para lumabas siyang walang dala. Hindi masama. Lahat ng kinuha ni Lin Huishen mula sa aming pamilyang gusto kong mabawi lahat. Ninang, huwag ka nang magalit. Ngayon, minamaliit ko ang kalaban. Nalin lang ako ni Ji Qinghe. Ngunit huwag kang mag-alala. Sa susunod, kikilos ako ng maingat. Paalisin siya sa Jiangsheng. At saka ako at Kuya Waishet. Bibigyan ka namin ng malaking apo. Ah hindi, manggang anak ng 3. Bumangon. Sabihin mo ang iyong plano. Bakit hindi mo muna pakinggan ang plano? Sino ang nagpasok sa'yo sa kwarto? Ito ang bahay ko. Si Daixuya, kahit isang tagalabas ay nakapasok. Paano? Ako na manugang niya ay hindi kasing lapit sa kanya? Kakaiba, hinanap ko ang bawat kwarto. Saan nga ba itinago ni Ji Qinghe ang kamera? Anong narinig mo kanina? Gusto mong umupo sa trono at paalisin. Ang tatlong salitang Lin Furen ay nagkakahalaga ng 10 bilyon. Gusto ko ng 10 bilyon. Kuy, panaginip mo lang yan. So, nandito ka lang sa pamilya Lin para sa pera. Ang sama-sama mo. Akala ko pa naman, tunay kang nagmamahal kay Waishen. Ah, ganun pala. So, ang pagiging mahinahon at masunurin mo ay para lang sa akin. Sa harap ng iba, nagpapakita ka ng paggalak. Pero sa likod ko, pinaplano mo ako. Ang G family ay nagkakahalaga ng 10 bilyon. Gaano karami ang ninakaw ng Lin family nyo sa G family? Lahat ng iyon ay babawin ko, bawat senti. Ngayon, ang Lin family na ito ay mas marumi pa sa inidoro. Anong gusto mong gawin? Paglilinis ng mga maruruming bagay. Hindi pumipili ng oras. Daixuyan, mas mabuti pang magdasal ka na pumayag si Lin Huishen sa mga kondisyon ng diborsyo. Kung hindi, sa bawat araw na mananatili ako dito sa pamilya, mas lalo kang maghihirap bago magdilim bawat araw. Kung hindi matamaan ang mukha mo ng sampal na ito, itinuturing kong nasayang ang isang araw ng buhay ko. Tiyahin, tingnan mo siya. Napakalaki mo namang umasta, binabaliwala mo ba ako? Ah, at ikaw, matandang ahas. Kinikilala ko ang pagiging nakatatandang at nire-respeto kita. Pero kung gusto mong makatanggap ng sampal mula sa akin, sige lang. Ikaw. Tiyahin, huwag po kayong mag-alala. May paraan ako para malabanan siya. Asawa ko, gusto mo ba? Allergic ako sa rosas. Kabulshiton. Ikaw ang pinakamahal sa rosas. Alam ng lahat sa lungsod na gusto mo ng rosas. Kailan ka pa naging allergic dyan? Siguro, Simula nung si Daixuyan ay nagka-allergy sa mushroom, doon nag-umpisa. Asawa ko, kain na. Bakit hindi ka kumatok? Ako. Salamat sa pagod mo, ate. Bakit may mushroom? Paumanhin po. Allergic ako sa mushroom. Tapos na ang klase ni Shinshin. Dapat mo nang sunduin ng bata sa kindergarten. Paumanhi. Asawa ko, gaano nakatagal mula nang huli tayong kumain ng sabay? Paano kung ngayong tanghali? Mayroon na akong lakat. Sino? Si Dingzon. Ji Qinghe, sino ang nagbigay sa iyo ng tapang para maging ganito kamatigas ang ulo? O baka naman, gusto mong gamitin ang ganitong mababang paraan para makuha ang atensyon ko? Sige, pagbibigyan kita. Lin Huishen, ang iyong mapagmataas at kasuklam-suklam na mukha. Talagang nakakadiri. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Diborsyo.
Diborsyo? Hindi ako pumapayag. Paano ka magdidiborsyo? Maghiwalay tayo ng maayos. Bigyan natin ang isa't isa ng respeto. Kung talagang kailangan nating huwag mo akong sisihin kung mapapahiya ka. Ikaw lang. Hello, Lin Firen. Maagang kinuha ng tiyahin ni Xingxin ang bata. Tiyahin? Daiksuyan. Xingxin. Mama, masakit kanina nung kumuha ng dugo ang doktor. Daiksuyan, anong ginawa mo kay Xingxin? Buti dumating ka, kakalabas lang ng resulta ng paternity test. Palagi kong iniisip na si Lin Shinshin ay hindi kamukha ng Lin family. Naghinala ako na hindi siya ang tunay na anak ni Waishet. Ikaw ang naghihinala? Gamit ang utak mong kasing laki ng buto ng sunflower. Naghihinala ka? Ang pagkakalat ng chismis ay labag sa batas. Tingnan mo mismo. Batay sa resulta ng FIG analysis, tinatanggal si Lin Huishen bilang biological father ni Lin Xingxin. Ito, Ji Qinghe, ipaliwanag mo sa akin ang mali. Sino ang magulang ng maliit na ito? Bitawan mo ang anak ko. Mama, hindi na tayo mahal ni Papa. Siyempre hindi, Xingxin. Kami ang hindi na gusto sa kanya. Pero gusto talaga ni Shinshin si Papa. Lin Huishen, ikaw rin ba naghihinala ka kay Xingxin na hindi mo siya tunay na anak? Huishen, ano pa ang hinihintay mo? Ako mismo ang naghanap sa doktor na ito. Malinaw na nakasulat sa report ng paternity test na tinatanggal ang pagiging magkaanak ninyo. Ang anak ay apo ko rin. Maaari ko pa bang dayain yan? Kapatid Waishen, ito ay tungkol sa dugo ng Lin family. Nagsalita ka sayo ni Ji Qinghe. Hindi ka dapat maging malambot ang puso. Batang hampas lupa, hindi ka talaga anak ng Lin family. Ang nanay mo, masamang babae, kumakain sa aming Lin family, nakikipaglandian sa ibang lalaki. Ji Qinghe, napakawalang hiya mo. Hinayaan mo si Waishen na palakihin ang iyo, anak sa loob ng 5 taon. Lumayas ka. Mama, tulungan mo ako. Takot ako. Qinghe, nabaliw ka na ba? Huwag kang gagalaw. Ano ang gagawin mo? Kung gagawin mo lang ang 1 kilos, mawawala ang matandang mapanira. Dahil pareho kayong naghihinala na hindi si Lin Xingxin ang anak ng Lin family ninyo. Kung gayon, wala na siyang anumang kaugnayan sa inyo. Ngayon, nang kidnap kayo ng bata, habang ako, pinipigilan ko ang krimen. Ji Qinghe, nasa akin ang anak. Nakikita mo, matandang mapanira. Gusto niyang kapag nagkamali ako at napatay kita, makukuha niya ang buong pakinabang. Suyan, bitawan mo na si Xingxin. Qinghe, kalma ka lang. Tungkol sa paternity test, magpapatulong ako sa iba na imbestigahan ng malinaw. Una, pakawalan mo muna si tiyahin. Ang sinasabi mo, kahit isang salita, hindi ko paniniwalaan. Ako ang asawa mo. Hindi mo ako pinaniniwalaan. Sino pa ang paniniwalaan mo? Manalig sa batas, manalig sa katarungan. Manalig na ang mundo ay laging nasa ilalim ng katarungan. Manalig na ang makatarungang mundo ay may batas. Batas? Sa lungsod, basta ako si Lin Waishen na bumagsak ang paa, ang buong lungsod ay yayanig ng 3 beses. Pinag-uusapan mo sa akin ang batas? Sa tingin mo ba, ang batas ay talagang magpoprotekta sa mahihina? Sino ang nagsabing hindi pinoprotektahan ng batas ang mahihina? Ito ang kliyente ko, si Ende, Jaiking, Order of Protection. Sino ang Lin Huishen? Kailangan mong panatilihin ang ligtas na distansya mula sa aking kliyente. Bawal ang pananakot, panlalait, pangungulit, o pagsubaybay. Kung hindi, pananagutan mo ang lahat ng kahihinatnan. King, ang mga natitira, ipaubaya mo sa akin. Lin Huishen, sa tingin mo ba, kaya pa ring magtago ng lahat ng isang dominant? Walang sinuman ang makakaligtas sa batas. Lahat ng dapat bawiin, hindi ko pak standard. Narinig mo ba? Nag-propose ng separation si Im Refli at nagsasampa ng kaso para sa diborsyo. Talaga bang lumalaban sa pamilya Lee? Matapang siya. Ito, pati na yan, lahat ng gamit dito, binili ko, dalhin mo lahat, wala kang iiwan. Tita, pakontrol mo siya. Mauubos ang gamit ng bahay. Ji Qinghe, sobra ka na. Ito ang ebidensya na kinuha noong araw na dinala niyo si Xingxin para sa paternity test. Nakuna nito ang buong proseso ninyo ng pakikipagsabuatan sa doktor para magpalsipika. Ang pagpapalsipika ng paternity test ay labag sa batas. Bakit hindi mo napansin yan noon? Paano ko malalaman? Daiksuyan, huwag mong kalimutan, nagtapos ako ng law school. Hindi ako lumalaban ng walang paghahanda. Tigil. Ano? Ang kwintas mo, pati itong pearl hairband, akin yan lahat, pati itong damit, itong sapatos, hubarin mo mag-isa, huwag mo akong pilitin. Tingnan mong mabuti. Ito ang singsing sa kasal ni Kuya Waishet. Pati singsing sa kasal, ibinigay niya sa iyo para paglaruan. Tama. Sinabi ni Kuya Waishen, lahat ng bagay sa pamilyang Lee, basta gusto ko, lahat ay maaari kong kunin. Ibig sabihin, basta gusto ko, kaya kung habaran ka ng buo. Kahit siya, si Lin Huishen, ay kaya kong iwanan. Sino ka para magdikta? Kung gusto kong itapon, itatapon ko.
Bitawan mo ako, Ji Chinghe. Kinukuha ko lang naman ang sarili kong damit at alahas. Bakit ka umiiyak dito? Wala naman si Lin Huishen. Kanino ka nagpapaawa? Saan ka pupunta? Kanino ka titira? Wala kang pakialam. Saan ko gustuhin, doon ako pupunta. Ah, nga pala. Pasalamatan mo nga pala. Ang doktor na gumawa ng paternity test ni Xingxing. Bigyan mo siya ng 100,000 pisong malaking pulang sobre. Salamat sa kanya, sa pagputol ng maruming sapot ng gagamba, at sa pagpalipad ng isang paru-paro. Kuya Waishen, hinuberin niya ako. Tumahimik ka. Naimbestigahan ko na ang tungkol sa paternity test, Dai Shuiyan. Ang laki ng lakas ng loob mo. Bakit ka galit na galit? Para rin naman sa ikabubuti ng pamilyang Lin Sixueyan. Gusto niyang bigyan ka ng anak na lalaki. Tita, pinalaki mo lang siyang ganyan. Dai Shuiyan, pinagbigyan kita dahil alam kong may sakit ka sa puso. Kinukonsinti kita sa lahat ng bagay. Ang kinahinatan namin ni Chinghe ngayon. Ikaw din ang may kagagawan niyan, di ba? Kuya Waishen, ayoko nang maging kapatid mo lang. Gusto kong magpakasal sa iyo. Gusto kong maging asawa mo. Lumayas ka. Dai Shuiyan, may utang na loob ako sa'yo, pero hindi ako makikipag-divorce kay Ji Chinghe. Kaya kalimutan mo na yan. Kuya Ding, salamat sa trabahong ito. Mula ngayon, ako ang iyong assistant at lahat ng gawaing administratibo. Sa law firm ay ako na ang bahala. Kapag nag-divorce ka na at may ari-arian na higit sa 100 milyon, makakapag-focus ka sa pag-aalaga kay Xingxin. Bakit ka pa magtatrabaho? Ako. Gusto kong walang diskriminasyon. Sa paggawa ng trabahong gusto ko. Na-discriminate ka ba? Noong ako'y mahigit 200 libra at may birthmark sa mukha, walang sinuman ang nagpapahalaga sa akin. Boss, bakit ang komisyon sa kaso ng iba ay 50%? Samantalang ako ay 5% lang. Mula sa paggawa ng ebidensya hanggang sa pagkalap at pag-verify, lahat ay ako lang mag-isa ang gumawa ng walang tulog. Hindi mo ba alam kung anong itsura mo? Hindi mo ba kayang tumingin sa salamin? Maliban sa akin, anong law firm ang gusto ka? Tapos, nagrereklamo ka pa? Maswerte ka na may trabaho ka ngayon. Lumayas ka. Magtrabaho ka. Dati, kapag ginagawa ko ang parehong trabaho ng iba, ang sahod ko ay ikasampu lang ng sa kanila. Mahirap isipin na naging mataba ka dati. Noong college, ikaw ang diyosa sa puso ng mga lalaki. Ang ganda ng ngiti ni Kuya Di. May ganang umiti kahit na divorce. Naman, iniwan na ang walang hiya, may pera at may oras. Sa ganitong kagandang buhay, magigising ako na tumatawa sa panaginip. Bakit ako malulungkot? Tama ka. Para ipagdiwang ang paglaya mo mula sa hirap, ako ang manlilibre sa hapunan mamaya. Para sa kalayaan. Pagmamahal sa sarili. At masarap na sweet and sour pork ribs. Cheers! Ipagdiwang natin ang ating bahagyang tagumpay. Susunod, hahanapin natin ang mahalagang ebidensya para paalisin si Lin Huishen ng walang dala. Umalis ng walang dala. Ang mayayaman kapag kuripot. Itinabi pa nila ang laso ng daga para sa sarili nila. Nahanap mo na ba ang ebidensya mula sa CIA? Ebidensya. Hinanap ko sa buong pamilya Lin pero hindi ko nakita. Saan kaya naroon? Ikaw, buntis ng 3 taon ay nagiging mangmang. Noong college, memoryado mo ang lahat. Ang pinakamabilis na babaeng scholar sa buong paaralan sa pagmememorya ng batas. Ang matapang na tao ay hindi nagyayabang sa dati. Kahit wala na ang mga magulang ko, nandito pa rin ako, Jai King. Gusto ko ng mapayapang mundo at hindi ko hahayaang sila'y magdulot ng kaguluhan at kasamaan. Mama, masakit ang tiyan ko. Anong nangyari? Paano sumakit ang tiyan mo? Ang bata ay natusukan ng mahigit 10 karayom sa katawan. Ang mga karayom na ito ay gumagala sa loob ng kanyang katawan. Maaaring tumusok sa mga ugat ng kanyang mahalagang organo. Anumang oras, napakadelikado ng sitwasyon. Kailangan niya ng operasyon kagad. Paano nangyari ito? Sino ang gumawa nito? Narinig ko na ang mga katulad na kaso. Sa mga mahihirap at konserbatibong lugar, may mga taong naniniwala sa pamahi na sa pamamagitan ng pagtusok ng karayom sa batang babae, ang susunod na anak ay magiging lalaki. Lin Kuipik. Dream doll. Gusto ko ng dream doll. Palagi siyang natatakot matulog mag-isa, kaya dinaya ko siya at sinabing ito ang dream doll. Basta yakapin niya ito habang natutulog, magkakaroon siya ng magandang panaginip. Mama, takot ako. Nandito pala ang kikili na hinahanap ko. Tingnan mo kaagad kung may na-record na ebidensya. CJ. Limang taon na siyang kasal, pero hindi pa rin marunong magluto. Ano bang silbi mo? Huwag mong sipain ang mama ko. Kakatapos lang niya ng operasyon. Sabi ng doktor, kailangan niya ng maayos na pahinga. Kundi bubukas ang sugat. Sus! Anong operasyon? Sa tingin ko, nagpalaglag lang siya. Palaging nakikipag-ugnayan sa iba sa likod ni Huish. Masamang tao ka. Tita, hindi po.
Nagpa-appendectomy lang po ako. Ang appendicitis, kailangan ng ilang araw na ospital. Tignan mo nga, ang daming damit na hindi pa nalalabhan, nangangamoy na. May katulong naman sa bahay. Bakit palaging ako ang pinaglalaba? Ang katulong na iyan, marunong ba siyang mag-alaga ng mga ganitong klase? Ng mamahaling tela, ang tagal mo ng kasal dito. Hindi mo pa rin alam ang patakaran. Naglakas loob ka pang sumagot. Hahayaan kitang magtamad. Hahayaan kitang sumagot. Ituturo ko sa'yo ang katamaran mo. Ituturo ko sa'yo ang pagiging palasagot mo. Huwag ka nang tumingin. Huwag kang mag-alala, maayos naman ako. Gusto ko lang malaman, anong klase ng pang-aabuso ang dinanas ni Xinxin? Lola, huwag mo nang tusukin. Masakit. Masakit. Sakto lang yan. Mga sayang sa magbababa pa ba kayo sa pamilya, Lin? Nanay, iligtas mo ako. Ano bang silbi ng pagtawag mo sa nanay mo? Yang nanay mong inutil, hindi niya nga mailigtas ang sarili niya. Sige, sumigaw ka pa. Ipatawag mo na rin ang nanay. Pati siya, tutusukin ko rin. Umiyak ka kung gusto mong umiyak. Wala namang ibang tao dito. Tapos na. Gaano karaming sakit ang dinanas ni Xinxin? Ang dating Jikinghe, malayo sa tao at mapagmataas. Hindi niya masabi sa iba ang kanyang pagkaduro. Pero ang mga alaala niya ay nasa isip ko. Ako lang ang nakakaalam. Gaano kalalim ang kanyang sakit? Bakit hindi siya nagagalit? Bakit hindi siya nagagalit? Kinghe, okay lang. Ako na ang magalit para sa'yo. Ipagkatiwala mo sa akin ang lahat. Grabe ka, Jiking. Nasa surgery pa si Xinxin. Tapos ikaw, yakap-yakap itong kung sino-sinong lalaki. Parang nagmamadali ka naman. Wala ka na bang hiya? Grabe ang ginawa mong pinsala kay Xinxin. Nakalulugod ka pang dumating. May pumapatay. Tulong. Nasira ang mga buto ko dahil sa sipang yan. Tita, okay lang po kayo. Ji Qinghe, ang sama mong babae, nagtatangka ka pang pumatay. Ji Qinghe, kung ang tita ko, dapat may mangyari sa kanya, hindi kita titigilan. Talaga palang mahalaga sa'yo ang tita. Bakit hindi ka na lang sumama sa kanya habang buhay? Bakit ka nagpakasal? Bakit ka nanakit ng kapwa? Lin Huishen, ang anak mo ngayon ay nakahiga pa rin sa operate dahil lang sa kagustuhan ni Lin Kuiping na magkaroon ng apo. Tinusok si Xinxin ng mahigit 100 karat. Ano? Tingnan mo kung ano ang ginawa niya. Sasabihin ko kay Papa. Inaapin niyo po si Mama at ako. Hindi kayo mahal ng Papa niyo. Ako ang mahal niya ngayon. Mula pagkabata, si Huishen ay sumusunod sa akin. Walang silbi ang reklamo mo. Batang hamog ka. Ang mga magulang ng nanay mo noon, hindi ako malabanan. Kahit hanggang ngayon, ang nanay mo, iniisip pa rin na aksidente lang ang banggaan na iyon. Kaya, ang banggaan na iyon noon ay hindi pala aksidente. Ikaw ang pumatay sa mga magulang ko, tama? Ibigay mo yan. Ibigay mo sa akin. Qinghe, humihingi ako ng paumanhin sa iyo sa ngalan ni tita, pero tita ko pa rin siya. Lin Huishen, nagtatangka kang sirain ang ebidensya. Sa hinaharap, sisiguraduhin ko na mabuti kong babayaran ng inyong mag-ina. Ikaw. Xinxin. Ako si Daddy. Dumating na si Daddy para makita ka. Sinungaling. Ayaw na sa akin ni Daddy. Nagkamali si Daddy. Naging makasarili si Daddy. Hahampasin ni Daddy ang sarili niya. Hahampasin ni Daddy ang sarili niya. Hahampasin ni Daddy ang sarili niya. Basta gagaling ka. Dito na si Daddy araw-araw para samahan ka. Poprotektahan ka. Okay ba? Daddy, masakit. Sabi ni Lola, mas lalong sumasakit. Mas mabilis darating ang kapatid ko. Kapag may kapatid na si Daddy, makakalimutan na niya si Zinzi. Tigilan mo na iyang pagpapanggap. Lumayas ka. Huishen, alam na niya ang lahat. Ano na ang gagawin ko? Bakit mo ginawa kay Xinxin yan? Huwag mong isipin yung batang pasaway na yan. Unahin mo munang tulungan si tita na makaisip ng paraan. Si Jikinghe, parang baliw na siya ngayon. Alam niyang ako ang nakapinsala sa mga magulang niya. Siguradong gaganti siya sa akin. Xinxin, anak ko siya. Hindi siya kung sinong batang pasaway. Tita, para lang din sa ikabubuti mo yun.
Naalala ko na, akala ko kasi nagpatiwakal si King Hee dahil sa sakit ng puso. Ang totoo, nadiskubre niyang ang mga magulang niya, ang katotohanan sa likod ng kanilang aksidente. Galit sa sarili dahil nahulog siya sa kanyang kaaway. Buong mundo niya ay gumuho. Naalala ko na ang lahat. King Hee, hindi mo kasalanan, matapang ka. Hindi ako si Ji King Hee. Ang tunay na Ji King Hee ay namatay na noong araw na tumalon siya. Ang pumatay, dapat managot. Ang utang, dapat bayaran. King Hee, inapi at inalipusta ka ng pamilya Lee. Ang utang dahil sa pagpinsala sa mga magulang at anak. Siguradong mababawi ko lahat yan para sa... Lin Huishen, tingnan mo ako, huwag kang gagawa ng kalokohan. Hindi ka dapat magpakasakit para kay Lin Huishen. Huwag kang mag-alala, malinaw na ang ebidensya. Ang pumatay sa mga magulang ko ay siguradong hindi makakaiwas sa mabigat na parusa ng batas. Lin Huishen, ang buong Shanghai Group, lahat ng pinakamahalagas, lahat yan ay babawin ko sa'yo. Wala nang ibang paraan. Sana mapatawad ako ni Ching Hee. Hayaan mo na si tita. Ching Hee, sana maintindihan mo. Ang pagkakaroon ng ganitong tita. Biktima rin ako. Lin Huishen, anak na walang utang na loob. Ang tita mo, nakatayo na sa bubong. Hindi mo na ako inaalagaan. Tatalo na ako mula sa bubong ngayon di. Pagsisisihan mo to habang buhay. Lin Huishen, kung hindi ko inalis ang mga magulang ni Ji King Hee, magkakaroon ka ba ng pagkakataong itatag ang Shanghai Group? Magkakaroon ka ba ng posisyon mo ngayon? Kung hindi namatay ang dalawang matatanda sa pamilya, habang buhay kang mananatiling isang lalaking nakikisama, at hindi ka kailanman makakabangon. Bakit hindi mo tanungin kung gusto ko ba ang ganitong maruming pagkakataong bumangon? Marumi, sino ba sa mga makapangyarihan ang hindi nadungisan ang kamay? Sa tingin ikaw ay binulag lang. Ng cute na iyan, si Ji King Hee. Marami pang babae sa mundo. Kung wala si Ji King Hee, makakahanap ka pa ng ba. Pero ang tiyahin mo na nag-iisip lang sa kapakanan mo, isa lang. Pumirma na ako para sa diborsyo. Ginawa ko si Ching Hee na pinakamalaking shareholder ng Shanghai. Nangako siya sa akin na aayusin ng pribado ang aming alitan. Magpakumbaba ka at humingi ng tawad sa kanya. Ano? Sisirain mo ang pamilya Lin? Sisirain mo ang pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon? Papayagan mo akong humingi ng tawad sa kanya? Panaginip. Narinig mo ba, Lin Huishen? Itong matandang alin na ito ay hindi pa rin natuto. Okay lang na hindi mo alam ang pagkakamali. Okay lang din kung matututo kang matakot. Ching Hee, huwag kang gagawa ng kalokohan. Lin Kuiping, sinaktan mo ang aking pamilya. Gumawa ka ng napakaraming kasamaan at wala kang awa. Ngayon, oras na para magbayad ka. Ji King, ikaw. Ano ang gusto mong gawin? Huwag mong isipin na matatakot ako. Sa ilang matatalim mong salita, sinasabi ko sa iyo, hindi mo ako kayang talunin. Ngayon, lalabanan kita hanggang sa huli. King Hee. Ay, may tumalon sa building. Naku po, grabe ang pagbagsak. Mukhang hindi na may iligtas ang dalawa niyang pinti. Pamilyar ang mukha niya. Mukhang si tita nga ng pamilya Lin ng Shanghai Group. Oo. Naalala ko na. Tita. Nandito na si Lucas. Talaga palang ang matandang babae ng pamilyang Lin ang tumalo. Dalawa na ang tumalon sa loob lang ng wala pang isang buwan. May problema sa feng shui dito, ha? Bilisan ninyong tumawag ng ambulansya. Opo. Maya, nagsisisi ako. Matagal na kitang gusto simula pa noong kolehiyo. Hindi mo pa nga alam ang nararamdaman ko. Kuya Leo, tama na ang satsat. Tulungan mo ako. Nataranta ako. Nataranta mo ako. Akala ko hindi na kita makikita pa. Kaya nakikita mo ako ngayon. May gusto ka bang sabihin? Sabihin. Maya. Ako. Mahal kita. Anim na taon na ang nakalilipas ng unang makita kita. Hindi nagtagal. Kumalat sa Jiangxing ang balita ng kasal mo kay Lucas. Kaya nagpa siya akong mag-aral sa Bingyue. Maya, sana humaba ang buhay mo. Makita mo ang pagkakagapos ng mga masasamang tao. Hindi ko inaasam na makasama ka. Ang tanging hiling ko ay mabuhay ka ng maayos. Paano kung pwede kang mangarap? Kuya Leo, matagal na kitang gusto. Sana sa araw na darating, magkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin sa iyo na hindi ako si Maya. Ako si Xu Xiaomi. Naku! Lucas, pilay na ang mga binti ko. Hindi na ako makakatayo. Lahat ito dahil kay Maya. Kailangan mong ipaghiganti mo ako. Si Maya, ang babaeng iyon, ay malupit ang puso. Kung hindi lalaban ng pamilyang Lee, mauubos sila dahil sa kanya.
para mailigtas ko kayong dalawa. Nawala sa akin ang asawa at anak ko, at nawala ang kalahati ng Sheng. Ano man ang utang ko sa inyo, dapat bayad na lahat. Mula ngayon, hindi na kita palalampasin. Wala sa inyo ang pwedeng makialam sa mga gawain ko. Lucas, mahal na kapatid, tungkol kay Sofia, kasalanan ko. Bata pa at wala pa akong alam. Ako rin, upang matupad ang kagustuhan ni tita na magkaapo. Mula ngayon, tiyak na ituturing ko si Sofia, na parang sarili kong anak. Wala nang bukas. Maya, nasaan si Sofia? Kakagaling ko lang sa kindergarten, at hindi ko siya naabutan. Dinala siya ni Leo sa amusement park. Ngayon ay araw ng family bonding. Hindi mo alam? Tama, si Emmeline ay laging abala. Paano siya mag-aalala sa mga maliliit na bagay? Hi, Maya, nahanap ko na ang singsing. Naiintindihan ko na sa singsing ng kasal, ay nakaukit ang pangalan na ako mismo ang nag-ukit. Hindi mo ako maluloko. Lucas, ang mga nawalang bagay ay hindi na maibabalik. Maya, ang pamilyang Lin ang may kasalanan sa inyong mag-ina. Kahit anong parusa ang gusto mo, kaya kong tanggapin. Pero hindi mo ako pwedeng pagbawalan na makita si Sofia, dahil anak ko rin siya. Ang huling pagmamahal ay mas mababa pa sa dam. Kung gusto mong makita si Sofia, unahin mong ipalunok ng 1,000 karayom si Kevin Quipit. Ang matandang tiyan na iyon. Mama. Halika. Sofia, halika dito, anak. Sofia, nandito na si Papa. Sumama ka sa akin pauwi, okay? Hindi. Hindi iyon ang bahay ko. Iyon ay isang lungga ng mga buto. Doon nakatira ang isang matandang bruha at isang white bone spirit. Lagi nilang inaapi ako at si Mama. Protektahan ka ni Papa. Hindi mo ba mahal si Papa? Ha? Ikaw ang magprotekta sa akin. Dati, nagpapanggap lang akong gusto kita para protektahan si Mama. Ngayong hiwalay na kayo, hindi ko na kailangang umarte na anak mo ako. Alam mo ba, ang pinakaayaw ko sa lahat ay ikaw. Ngayon, pinakagusto ko si Kuya Leo. Sofia, huwag mong kalimutan na ang apelyido mo ay Lin, tulad ko. Ang dugo ko ang dumadaloy sa'yo. Kailangan mong protektahan si Lola. Sinundot ako ni Lola ng karayo. Tinawag niya akong cute. Pipiliin mo pa rin siya. Gusto ko ring protektahan si Mama. Sino ang pinakamabuti sa kanya? Siya ang pinakagugustuhin ko. Gusto ko ring maging mabuti sa'yo, pero napakarami kong pasanin. Sobrang bigat. Pasanin? Ang pasanin mo ay ang pag-unlad ng Shanghai Group, ang pagwasak ng pamilyang Lin sa lahat ng kayamanan, ang ebidensya ng pagpatay sa mga magulang ko, o ang bigat ng pagtatago na si Lin Quiping ang tunay na salari. Gusto mong manatili akong tahimik at magtiis ng walang reklamo? Impossible. Lucas, huli na. Walang maghihintay sa iyong pagbabalik. Maya, hindi ko akalain na ganyan ka kasama. Tinulak mo si tita mula sa bintana para ipaghiganti mo ako. Ingat sa pananalita, nasuri na ng pulisya ang NJ footage. Si Lin Quiping ang unang nanakit. Malinaw na ikaw ang gumawa ng plano. Maya, kailan ka naging ganito ka mapanlinlang? Tumahimik ka, Lucas. Sa mga taong iyon, bilang asawa mo, si Maya, mula sa nagmamahal at nagagalit na pulang rosas, naging mahiyain at mababang ginu ang asawa ni Lin. Sa pamilyang Lin, hindi kailanman nakatanggap ng kahit katiting na pabor o pagmamahal. Ang iyong panata noong pinakasalan mo siya, ay itinapon mo na lang. Lucas, alam mo ba ang pakiramdam ko nang mawala ng pag-asa? Nang tumalon ako mula sa taas, ano ang naramdaman ko? Si Lin Quiping ay nakaramdam lang ng kaparehong kawalan ng pag-asa ko. At ikaw naman, hindi ka lang basta, tindig na sumisigaw lang sa mga babae. Ako. Lucas, kung hindi matibay ang kapalaran ni Maya at ligtas siya ngayon, kung nagkaroon siya ng kahit kaunting pinsala, hindi kita patatawarin. Anong tawag mo sa kanya? Maya. Kailan pa kayo naging ganito ka-close? Natural lang na maging close sa taong gusto. Hindi naman ako magiging alalay ng taong nakakairita. Maya, huwag kang magyabang. Hindi ka magtatagal kung kalaban kita. Kahit ang isang basura na tulad mo ay kayang humawa ng Shanghai Group, pangangasiwaan ko ito at mas lalo pang gaganda. Akala mo ba dahil nakuha mo ang kalahating shares, may pwede mo nang gawin ang lahat, ha? Nakakatawa, isa ka lang namang housewife. Papatatalunin kita sa harap ko para hilingin mong awaan kita. Subukan natin. TSK. Ito ang kasunduan sa pagbili ng Renksin Law Firm. Ito ang kasunduan sa pag-empleyo ng punong tagapat. Sinabi ko na, kapag natapos na ang kaso, babayaran kita sa pinakamataas na standard ng bayad sa abogado. Hindi normal ang mga investment mo kamakailan. Nagsagawa ka ng maraming pagbili ng kumpanya sa iba't ibang larangan, kahit na nakuha mo na ang sarili mong asset. Ngunit, hindi mo dapat ito basta-basta ginagastos. Kahit ikaw, iniisip mong padalos-dalos ako. Maliban kung bahagi rin ito ng iyong plano. Tama, gusto kong isipin ni Lin Huishen na hindi ko alam ang business war, na padalos-dalos ako at maging kampante sa akin. Pangalawa, ang binibili ko ay hindi ang Renksin Law Firm, kundi ang kumpiyansa ng lahat ng abogado sa Jiangxi. Dahil gusto ni Lin Huishen na kontrolin ang buong Jiangxi, bubuo ako ng isang hukbo ng katarungan upang tapusin ang panahon kung saan ang malakas ay nananamantala sa mahina. Ito ay pangarap din ni Ji Qinghe. Naiintindihan ko. Kaya pala, ayaw mong umunlad kasama ang pamilya Lin, kundi hintay mong bumagsak ang pamilya Lin at gamitin ang pondo ng Shanghai para sa mga pampublikong gawain. Magaling, Senior Dick.
Bakit? Palagi mo akong tinatawag na senior brother. Ngayon, hiwalay na ako, at natupad ko na ang hiling ni Ji Qinghe. Oras na para sabihin kay Ding Zan, na ako si Xu Xiaomi, ang mataba at pangit. Sa totoo lang, mayroon na akong matagal nang gustong sabihin. Huwag ka munang magsalita, ako muna. Mukhang nagkamali ng pagkakaintindi si Senior Dick. Ji Qinghe. Kayo, magpakatino kayo naman sa harap ng lahat. Hindi ka mawala-wala. Anong ginagawa mo dito? Ikaw ang bagong malaking shareholder ng Shanghai Group. Bawat kilos mo ay kumakatawan sa reputasyon ng kumpanya. Reputasyon, nang dalhin mo ang kabit mo sa at nakatira kasama ang asawa mo. Bakit hindi mo naisip ang reputasyon? Tapos na ang mga iyon. Nalampasan ko na ang pagsubok na iyon. Mula ngayon, magsisimula ako ng bagong kabanata. Sana ay huwag ka nang lumitaw pa sa harap ko. Lin Huishen, hiwalay na tayo. Para sa reputasyon ng kumpanya, pakihinto na ang panliligalig mo sa akin. Narito ako para ipaalam sa'yo. Bilang chairman, nagpatawag ako ng shareholders meeting. Kailangan mong dumalo sa tamang oras. Gusto mong mawala ako sa paningin mo? Managinip ka. Ding Zon, anong klaseng tao ka ba? Nangangahas kang agawin ng babae ko? Gets mo? Ang pagtawag ni Lin Huishen sa shareholders meeting na ito ay may malalim na pakay. Sasama ako sa'yo. Hindi na kailangan ang dating Ji Qinghe. Kahit sino ay pwedeng tumapak sa kanya. Pero iba na ngayon, babalik-balikan ko ang lahat para sa sarili ko. Maghahanda na ako. Ano ba yan, Ji Qinghe? Nababagay na ang pamumuhay mo. Puro damit pang bahay. Kahit isang damit na pwede mong isuot. Sa shareholders meeting, wala ka. Nanay, ito ang naipon kong baon. Gamitin mo ito para bumili ng pinakamagandang damit. Sinsin, may pera na si nanay. Pupunta tayo sa mall at bibili tayo ng napakaraming magagandang damit. Ang gaganda ng mga damit dito. Nanay, piliin mo itong isa. Ito ang pinakamaganda. Kapag isinuot mo ito, siguradong magmumukha ka tulad ni Snow White. Halika, maliit na anghel. Huwag mong hawakan ang damit ko gamit ang marumi mong kamay. Paumanhin po, ang gown na ito ay nakuha na ni Miss Dai. Nakuha na, nagbayad na ba siya? Hindi pa. Binili ko na. Nawalan ng asawa, kumuha ng kaunting pera mula sa pamilya Lee, hindi mo na alam ang halaga mo. Sa anong okasyon mo ito isusuot? Karapat dapat ka ba? Baka isusuot mo ito habang namamaalamos. Inimbita ako ni Lin Huishen sa shareholders meeting ng Shanghai. Bakit hindi ka nakatanggap ng imbitasyon? Hindi ka ba kumuha lang ng kaunting shares? Ano ang dapat ipagmalaki dyan? May pera ka nga, ang yabang. Bibibilhin ko ang 2, bibilhin ko ang 5, bibilhin ko ang 10. Bibibilhin ko ang buong tindahan. Oh, talaga? Hindi ako naniniwala. Hoy! Brother Waishen, pakiangat mo ang limit ng aking supplementary card. Si Ji Qinghe, itong sweetie, ay nang ahas pang agawin ng damit ko. Bibibilhin ko ang buong tindahan. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi mong nag-aaway kayo ni Ji Qinghe at bibilihin niya ang buong butik? Hindi ako pwedeng matalo sa kanya. Ito ay pagpapahiya sa pamilya Lee. Hayaan mo siyang bilhin. Brother Waishen, nagsasabi ka ba ng biro? Niinsulto niya ako sa harap ng lahat. Saan ko ilalagay ang mukha ko? Pakinggan mo ako, hayaan mo siyang bilhin. Ji Qinghe, akala ko gaano ka kalakas. Ngayon, pagkatapos makuha ang pera, puro pagwawaldas lang ang ginagawa mo. Tingnan natin kung gaano ka pa katagal lalaban sa akin. Hihintayin ko ang paglapit mo para humingi ng... Ang White Bone Demon ay hindi makakakain ng laman ni Tang Sanzang. Ang unang pag-ibig ay mabilis na magiging. Ang pandikit na kanina nakakasuya. Ikaw, isang inabandona at pinatalsik na asawa. Ano ang ipinagmamalaki mo? No, no, no. Linawin mo ang mga bagay-bagay. Ako ang tumalikod sa kanya. Bukod pa riyan, ang pagiging babaeng napabayaan ngayon ay hindi ako. Ikaw, sweetie, ipaglalaban kita. Ang lahat ng pinsala sa damit sa tindahan ay sa kanya. I-package mo para sa akin ang gown na iyon. Sige po, Maa. Narito ang iyong damit. Paalam, Maa. Sinsin, nakakahawa ang mga baliw. Lumayo tayo sa kanya mula ngayon. Tita, hindi po ninyo nakita kung paano siya nagpapakitang gilas. Hindi ninyo po maiisip kung gaano siya kasaya. Si Bie.
Siya ang nagdulot ng pagkapilay ng aking mga binti. At may mukha pa siyang pumunta sa Veridia para sa shareholders meeting. Babakbakin ko ang kanyang balat. Iinumin ang kanyang dugo. Tita, dahil hindi siya napatumba ng paternity test. Kung gayon, imbitahan natin ang isang albularyo. Nakikita ako ng tao, nag-aalala, nakikita ako ng Diyos, nalulumbay. Paalisin ang mga multo, hulihin ang mga demonyo. Dali, tulad ng batas. Saan galing itong baliw na ito? Halimaw, magpakita ka na. Hindi ikaw ang tunay na may-ari ng katawan na ito. Alam ko na ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Nagbalik ang banal na espada. Hindi maaaring manlinlang ang mga demonyo. Si Bea, na dating mahina at walang laban, biglang naging agresibo. At ipinakita ang kanyang talas. May problema dito. Hindi ikaw si Bea. Naku, nalaman na kaya nila na hindi ako si Bea. Hindi ikaw si J. King. Isa kang libong taong espiritu ng Soro. Ang sinungaling mo. Nagulat mo ako ng sobra. Dakilang salamangkero. Bilis, gamutin mo siya. Nasa ika-negatibo 21 siglo na, at may tao pa rin dito na gumagawa ng ganitong uri ng paniniwalang pamahiin. Sino bang hindi salamangkero? Isa akong estudyante sa law school. Ngayon, nagkataon lang na may dala akong libro ng criminal law. Subukan mong galawin ako. Kilala kang kalahating Diyos, hindi ka ba natatakot sa isang espiritu ng Tama, ako'y isang marangal na kalahating Diyos. Paano ako matatakot sa isang espiritu ng Soro? Tingnan mo ang aking anting-anting na panlaban sa demonyo. Ibigay mo sa akin? Anong anting-anting na panlaban sa demonyo? Hindi ba't pagbigkas lang ng mga spells na pabulot? Sino ba ang hindi marunong? Nakakagulat, ang lakas na panlangit na ito, pagguho ng langit at lupa, purong gintong marti, bughaw na kidlat, ang sinaunang apoy na ito, espada ng siyam na langit, pagbabagong nakakagulat. Adu, ang banal na espada ay muling lumitaw. Ngunit nabahira ng dugo ng kasamaan. Ikaw na nilalang na buto, tanggapin mo ang aking espada. Tulong. Halimaw, tumigil ka. Tulong, matandang babae. Tulong. Ji Chinghe, sapat na ang ginawa mong gulo. Tingnan mo itong ipinatawag na impostor ng matandang ito. Magmuni-muni ka ng maayos. Sino ba talaga ang nanggugulo? Hui Shen. Mabuti na lang at dumating ka kaagad. Bilis, dakpin mo siya para sa akin. Ang lantad na pagpapalaganap ng pamahiin ay maaaring magresulta sa administratibong pag-arest. Ang mga lumpo ay hindi maaaring mabawasan ang sentensya. Ang pagbubuntis ay maaaring magresulta sa paglaya sa pagkakakulong. Bakit hindi mo subukang magsikap kasama si Mang Wang na nagmamanet? Ikaw, tingnan mo ang mga sinasabi niya. Okay ka lang ba? Ayos na ayos lang ako. Talagang naghanap pa ang matandang ito ng tao para buhusan ako ng maruming na sinasabing para palayasin ang masamang espiritu. Bakit hindi ka magpalit ang damit? Hindi kailangan. Ang pula ay masigla at mapalad. Parang kulay rosas na paborito. May mga taong iniisip na ang pagbudbod ng maruming bagay sa iba ay sisira sa kanilang kapalaran. Paumanhin, mas gusto ko siyang ipakita ng malinaw. Ang dumi sa kalooban ang siyang sumisira sa pamilya at kapalaran. Tara na, meeting na. Nakita mo ba? Si Ji Qinghe, nabaliw na siya ngayon. Bakit ka paulit-ulit na ginugulo ni Auntie? May problema talaga sa pagkatao ni Ji Qinghe. Tita, para sa ikabubuti mo rin ito. Hindi ako okay. Lahat ng pamalasan ko ay dahil sa inyo. Dai Shuiyan, kontrolin mo ang iyong bibig. Huwag mo nang subukan pa ang pasensya ko. Umalis ka. Ang ilang malalaking shareholder, bilang may bahay sa loob ng maraming tao, ay hindi karapat-dapat sumali sa mga desisyon at pamamahala ng kumpanya. Napagdesisyonan natin ang pangunahing negosyo ng kumpanya, hindi maaaring pakialaman ni MS Ji Qinghe. Sa pagpupulong na ito, makinig ka na lang at pakikontrol mo ang iyong bibig. Huwag kang basta-basta magsalita. Ji Qinghe, ito ang iyong unang direktang pagharap sa mga executive ng kumpanya. Gusto kong makita kung paano mo haharapin ang ganitong sitwasyon. Anong shareholder meeting? Ito ay isang pulong ng mga matandang demonyo na naghihintay na pagtawanan ako. Sa shareholder meeting na ito, ako ang magdedesisyon bago ko pa man ideklara na simulan na ang pool. Ano ang pinag-uusapan? Ano ang karapatan ninyo para pag-usapan? Ang kaya ninyong ipamahagi ay ang prutas na nasa harap ninyo. Matapos magbago ang equity ng kumpanya, gumugol ako ng mahigit kalahating buwan sa pagsisiyasat ng financial statements ng kumpanya sa nakaraang 3 taon. Pati na rin ang inyong mga pribadong record ng transaksyon. Bawat isa sa inyo ay may kasalanan sa akin. Lahat kayo ay may sala. Pinapayuhan ko kayo na unawain ang mga sitwasyon at huwag sirain ang inyong kinabukasan. Sige na, ngayon, opisyal kong idinedeklara na magsisimula na ang Mukhang bumalik na naman siya sa pagiging dating pulang rosas.
Ang mga nangyari ngayong araw, ay ginawa ng aking tiya at ni Shuiyan ng pribado. Hindi ko alam. Ex-husband, mabilis ka ngang maglipat ng sis. Huwag mong isisi ang anumang kasamaan kay Daixueyan na parang walang kinalaman. Ang itsura mo na hindi kayang akuin ang pagkakamali ay nakakatawa lang sa akin. Chinghe, hindi dapat tayo umabot sa ganito. Dati tayong pinakamamahal ng isa't isa. Oh, talaga? Noong college, alam mo naman kung paano ako napilitang magpakasal. Ji Chinghe, pag-usapan natin. Ji Chinghe, napakahirap mo ngang kausap. Talagang mahirap kayong patayin, ikaw at si Lin Shinshin. Sa mga taong ito, hindi ako nakalimutan ni Lin Waishen. Habang ikaw ay nagpapagaling pagkatapos manganak, halos araw-araw siyang nakikipag-usap sa akin. Hanggang hating gabi, gusto mong makita ang mga chat logs. Hindi na kailangan. Sinabi niya, mula nang manganak ka, sumisigaw ka na parang baboy sa delivery room na humihingi ng tulong. Napagtanto niya, na hindi ka palaging perpekto at elegante, wala na siyang pagnanasa sa iyo. Sinabi pa niya, ang amoy ng bulok na rosas ay mas mabaho pa sa damong ligaw. Alaynan. Huwag mo akong basta-basta pagsalitaan. Lin Huishen, narinig mo ba? Ikaw at ang kapatid mong nakakamatay sa salita ay dapat magkasama habang maliit na cute bagay sa maliit na cute. Walang hangganan. Tumigil ka, kailan mo siya tinawagan? Bago mo hiniling na mamatay ang anak niya. Mukhang bumalik na naman siya sa pagiging dating pulang rosas. Bakit ka nasa bahay ko? Naghihintay na umuwi ka. Hindi natin pwedeng iwanan ang bata mag-isa sa bahay, di ba? Uminom ka ba? Esan. Hinamon ako ni Daixueyan na magbattle. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Paano kung delikado pala? Summoned, we must respond. Destined to fight, we must win. Yan ang motto ng aming lost. Tradisyon ng pagiging mandirigma. Halika dito, gusto kong makipag-battle sa iyo. Teka. King, pakasalan mo ako. Mula ngayon, hahayaan mo akong protektahan ka at siksingsi. Okay ba? Sinaktan mo ako. Anong sinabi mo kay Sofia? Narinig ko ang lahat ng malinaw. Andrea, deserve mo ang sampal na yan. Marco, mali ba ang sinabi ko? Huwag mong kalimutan, ikaw ang nagmamakaawa sa aking bumalik. Sinabi mong laging nasa puso mo ako, mamahalin at poprotektahan mo ako. Ngayon, ako ba sa puso ay hindi na mas mahalaga kaysa kay Sofia? Ang puso mo ay masama. Sinira mo ang relasyon namin ni Sofia. Napakarumi ng paraan mo, at lumampas ka sa limitasyon ko, at amoy alak ka pa. Nasaan na ang iyong karangalan at kagandahan? Talaga, sobrang nadismaya mo ako. Lumayas ka na ngayon din. Umalis ka sa paningin ko agad. Umalis ka. Marco, pagsisisihan mo ito. Kung tatakas ka ngayon, para ka na ring sumuko kay Sofia. Ang pamilya Reyes nyo ay sadyang nagpapabaliw lang sa mga babae. Ang pag-ibig ay dapat mabilis, tumpak, at matindi. Ang paghihiwalay ay dapat buo at tapos na. Kung hindi ko pa rin malalaman ang aking posisyon, maaring ubusin ako ng pamilya Reyes nyo balang araw. Kapag pinuputol ang damo, dapat alisin ang ugat. Kailangan lang na ang mag-ina ay mawala sa mundong ito, Marco, para makalimutan mo sila. Nabalda ang binti ko, hindi na ako mapapakinabangan. Kung hindi, kahit kidnapin man sila o sunugin, gagawin ko ang lahat para tuluyan silang mawala. Ako, hindi ako si Ji King. Ako si Xuk Xiaomi. Ako ang iyong nakababatang kaklase sa law school. Kuya Ding, naaalala mo pa ba ako? Nang ako iisilang pa lang, may marka sa mukha ko. Mahina ang katawan ko. May sakit ako simula pagkabata. Kapag umiinom ng gamot, lumalaki ako. Naisip ng aking ama na dahil doon, baka hindi ako makapagbenta ng magandang halaga. Iniwan niya kami ng aking ina, bago ako naging si Ji King. Hindi ako kailanman tiningnan ng sinuman. Puro pang aapi lang. Subsayami, mataba, may marka. Naaalala ko na, nakilala ko siya noong nagtuturo ako. Nakita ko siya ng ilang beses. Pero, ano ang relasyon mo sa kanya? Ako, Anong tunog yan?
May sunog. Sinse. Ikaw muna ang lumabas. Ililigtas ko si Xinxin. Sinse. Sinse. Sino? Ji Qinghe, ikaw ang nagtulak sa akin. Kapag nasunog ka at namatay, si Lin Weishen ay iibig lang sa akin. Sina? Sina? Takbo. Nasa loob ba ang anak ko? Nasa akin si Xina. Bilisan mo. Mama. Saan ka pupunta? Protektahan mo si Sina. May tao pa sa loob. Uy. Tito Ding, takot na takot si Mama sa apoy. Sina, malaki ang apoy sa loob. Maghintay ka sa labas. Tito. Ako na. Mama, ang galing mo. Kailangan ni Mama protektahan si Sina, di ba? Sophia. Alam kong hindi maganda ang oras ngayon. Hindi, napakasama pala. Natatakot akong wala ng ibang pagkakataon. Kung ito na ang katapusan ng buhay na ito, gusto kong makasama ka habang buhay. Kung may alinlangan ka pa, at magkita ulit tayo sa susunod, sisiguraduhin kong mahanap ka agad. Sophia, pakakasalan mo ba ako? Pumapayag ako. Young Master. Young Master. Young Master, nakontrol na namin ang apoy. Ligtas na kayo ng iyong asawa. Sino kayo? Ang Young Master ang kusang kumontak sa amin. Tiyak na malaking panganib ang inyong kinaharap. Dumaan kami rito ng walang pahinga. Buti na lang ay ligtas ka. Huwag mag-alala, Young Master. Ang taong nagsunog nito, kahit ukayin pa namin ang lupa, mahanap namin siya. Bakit nila kayo tinatawag na Young Master? Dingzan, sino ka nga ba talaga? Kinghe, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Hindi ko sinasadyang itago sa'yo. Young Master, 3 taon ka nang wala sa bahay. Ang anak ay ganito nakalaki na. Tumahimik ka. Kinghe, pumayag ka na sa aking proposal. Ikaw ang aking asawa. Kaya, ano man ang problema, pagkatiwalaan mo ako, ha? Ang pinakamalaking problema ko ngayon ay ikaw. Kayo muna ang lumabas. Sinsin, gusto kong makipag-usap ng pribado ang mama mo. Sumama ka sa mga uncle na yan. Aalagaan ka nila. MMHMM. Tara na. Huwag na natin istorbohin ang pag-uusap ng daddy at mom. Sinsin, ano ang tawag mo sa kanya? Daddy, mula ngayon, ang pinakamabuti para kay mama ay ang aking dad. Dingzan, sino ka nga ba talaga? Mayroon kaming ilang negosyo sa ibang bansa. Pero gusto ko lang maging abogado. Hindi ko ito sinabi sa'yo dahil nasasaktan ka sa pamilyang Lin. Natatakot ako. Iisipin mong lahat ng mayayaman ay masama at tatanggihan mo ako ng walang pag-aalinlangan. Kaya mo ako niloko. Naisip ko, sasabihin ko na lang kapag pumayag ka na sa proposal. Lumabas ka. Kinghe, ako. Sabi ko, lumabas ka. Hindi ka ba may tinatago sa akin? Ano ba talaga ang relasyon mo kay Xu Xiaomi? Minsan, parang 2 tao ka kung magsalita. Totoo ka ba sa akin? Kung hindi ka aalis, aalis ako. Hindi kita hahayaang umalis na may galit. Ayusin ko ang sarili ko. Ang pag-aayos mo sa sarili mo ay ang dahan-dahan mong paglayo sa akin. Kinghe, kung may problema tayo, ayusin natin ngayon din. Huwag kang umalis na may daladalang problema. Saktan ng isa't isa, ha? Salamat sa iyo, Dingzan. Paulit-ulit, piraso-piraso, binunot mo ang mga nagkalat na piraso ko. Young Master, may bisita. Sinabi niyang pangalan niya ay Lin Huishen. Paalisin niyo siya. Sandali, may gusto akong sabihin sa kanya. Opo. Gusto mo pa rin siyang makita. Sige, bahay mo ito. Ikaw ang masusunod. Panahon na para ipakita sa dati ang bagong singsing. Zin. Espesyal na nagpunta ang daddy para iligtas kayo ng mama. Alam ko, tiyak na natakot kayo sa sunog na ito, hindi ba? Maaaring, malaman mo pa kung sino ang nagsimula ng sunog na ito. Nagkataon lang akong napadaan at wala akong alam. Mainit ang panahon ngayon, madaling magkaroon ng electrical fire. Nasuri na ba ang Hazy? Nasuri na lahat. Ngunit ang thesis ng property management ay sinira ng tao.
Kaya pala nasira ang ebidensya. Nalaman mong nasira ang ebidensya, pero nagpakaluwag ka pa. Hindi ka dito para magligtas ng tao, kundi para magnakaw ng impormasyon, tama? Anong impormasyon? Ang ibig kong sabihin ay sayang lang. Hahayaan nating makatakas ang kriminal. Makatakas? Tingnan mo iyon. Hindi ako umaasa sa pagkuha ng ebidensya mula sa iba. Hindi ako mapagkakatiwalaan ang kikis ng property management. Kaya bago ako lumipat, naglagay ako ng surveillance camera sa mga usbong ng rosas. Walang sulok na hindi ko sinalub. Mabilis na nakarating si Lin Huishen. Siguradong hindi pa malay ang nakapagsunog. Pumunta kayo, dalhin niyo siya pabalik. Opo. Sumama kayong lahat sa akin. Sino ba itong mga ito? Mga bodyguard mo ba? Tigil. Hindi pa tapos ang sinasabi ko. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Xinghi, kung gusto mong iwanan ng lalaking ito at bumalik sa akin, pag-iisipan ko. Paumanhin. Makalipas ang ilang araw, inaanyayahan ka sa aking handaan ng kasal. Pasok. Kuya Waishen, iligtas mo ako. Ang iyong white moon ay amoy gasolina. Ano bang ginawa mo talaga? Kuya Waishen, sagipin mo ako. Lin Huishen, noong araw para iligtas ang matandang alin na yan, isinuko mo ang 2 ng iyong ari-arian. Ngayon, para iligtas ang white moon na ito, ipapaubaya mo ang 1 Hindi ba masyado? Gusto mo bang mawalan ako ng lahat at maging dukha? Dingzon, ikaw ang may kagagawa nito. Hinahangad ang ari-arian ng pamilya namin at nakipagsabuatan ka sa kanya para pabagsakin ako, hindi ba? Kung nangahas kang galawin ang aming Ginoo, kamatayan ang hanap mo. Ikaw, kinasal sa akin sa loob ng maraming taon. Palaging sumusunod lang. Paano ka naging ganito ngayon? Ikaw, Lin, pag-isipan mong mabuti. Ang aming Ginoo, hindi mo kayang kalabanin. Nakakatawa. Isang hamak na abogado. Sa harap ng Lin's legal team. Wala siyang silbi. Ito, Ito ay... Ang Xingyao Electronics ay magpipirmahan ng bilyong-bilyong kontrata sa Lin's. ngayon, idinedeklara ko, ang bilyong-bilyong halaga ng negosyong ito ay wala na. Ano ka ba sa akala mo? Ikaw na abogado, talaga bang iniisip mo na ikaw ang pinuno ng Xingyao? Ang aming Ginoo ay ang tagapagmana ng Xingyao Electronics. Hindi ba apelyidong Li ang chairman ng Xingyao? Tama. Ngunit ang asawa ng aming si na si Li ay apelyidong Di. Ako at ang aking ate, ang isa ay sumunod sa apelyido ng ama, at ang isa naman ay sa ina. Imposible yan. Kung ikaw nga ang tunay na tagapagmana ng Xingyao, anong klaseng babae pa ang hindi mo mahanap? Bakit si Ji Qinghe pa ang gusto mo? Isang babaeng iniwan ko na, at may anak pa. Anong kakaibang hilig yan? Ikaw na kriminal, espesyalista sa pag-agaw ng asawa ng iba. Si Ji Qinghe ay matapang at malakas, matalino at matalas. Sa gitna ng kaguluhan, sa pamilya ninyong Lin, lumabas siya ng matagumpay. Iginagalang at mahal ko siya. Gusto kong makasama siya. Gayunpaman, hindi ko talaga maintindihan kung paano mo nagustuhan ang bobo at masamang puti na yan. Si Ji Qinghe ang tunay na bobo, kakulangan siya sa paningin, at walang ambisyon, HMPH. Dahil mayaman ang pamilya niya, huminto siya sa kolehiyo at nagkaanak, karapat-dapat lang siyang maglaba, magluto, at maging isang dilo na mukha, saba. Si Kuya Huishen ang lumuhod para hilingin akong pakasalan siya. Paano kanya nakuha? Alam na alam mo sa sarili mo. Kahit gaano pa siya kasama, hindi siya gagaya sa iyo na papatay para manahimik ang biktima. Wala akong ginawa. Amoy gasolina ka, kung hindi ikaw, sino pa? Nangahas kang manakit sa Ginoo at ginang. Batas ang sisingil sa'yo. Huwag. Kuya Waishen, lasing lang ako noon, sa isang biglaang bugso ng damdamin kaya ako nagawa ang katangahan. Sagipin mo ako. Ang sakit ng puso ko. Kuya Waishen, sagipin mo ako. Lin Huishen, kusang loob na isuko ang lahat ng mayroon ka ngayon, o kaya, isuko mo ang iyong white moon at mapapanatili ko ang iyong reputasyon. Kung hindi, mahihirapan tayong siguraduhin na hindi madadamay ang pamilyang Lin. Sa tingin mo ba, itong si Dingzon, pakakasalan ka talaga? Ang isang Ginoo na tulad niya, isang araw, kapag pinagsawaan ka na niya, itatapon ka lang tulad ng cutie na yan. Pagdating ng araw, huwag kang iiyak at babalik sa akin para magmakaawa. Ha? Lin Huishen, talaga bang sinasamantala mo ang aking kabaitan? Kayo. Kung wala ang pamilyang G, wala kang halaga. Isa ka lang asong gala sa tabi ng daan na kumakain ng buto at tinatapakan pa ng iba. Ikaw na tusong lobo na kumukuha ng lahat. Anong karapatan mo para sigawan at utusan ako? Talaga, kinokondena mo pa rin ako. Ang pinakaayaw kong aminin sa mga taon na ito ay ang aking kasaysayan ng pagyaman. Kung hindi dahil sa paulit-ulit na sinasabi ng iyong mga magulang na ako ay isang kasamang nakatira lang. Iniisip mo bang ayaw kitang mahalin? Ang baliktarin ang sitwasyon. Sa iyo iyan magaling. Walang puso kang parang aso at lobo. Peking aksidente. Para saktan ang aking mga magulang. Pati sarili mo ay isinakripisyo. Kung hindi dahil sa pagbibigay dugo ni Daixue yan. Sigurado ay nasa impyerno ka na ngayon. Huwag mong isipin na wala akong alam. Kulang lang ako sa ebidensya. Huwag kang mag-alala. Balang araw, tiyak na ipapadala kita sa kulungan. Hindi ko talaga alam ang tungkol sa aksidente. Ako. Tumahimik ka, huwag kang umasta na para. Lahat ng tao ay may utang sa... Kung ang ikalawang digmaang pandaigdig ay may bibig na tulad, sigurong 3 taon nang mas maaga ang kapayapaan.
Tumawag agad sa pulis, abisuhan ang media, ang mga masasamang balita. Tungkol sa pamilyang Lin, sigurong interesado sila. Kuya Waishen, ikaw na lang ang natitira sa akin, at ikaw na lang din ang natitira sa akin ngayon. Masakit ang puso ko. Ang puso ni Shui Yan ay naging ganito dahil sa akin, hindi ko siya pwedeng iwanan. Sige, pumayag ako. Mula ngayon, ang Shanghai Group ay hindi na iiral. Ang lahat ng sa pamilyang Lin ay magbabago ng apelyido sa Paalisin sila. Masyadong magalang ang salitang paalisin. Dapat sila'y patalsikin. Gamitin ang bagong walis na binili ko. Matibay at matatag. Tamang-tama sa pagpapaalis ng tao. Hoy, ano ang ginagawa ninyo? Mama, si Zinzin ay inaantok. Gusto kong matulog ng napakatagal. Maaari ba akong humingi ng 5 araw na pahinga? Hindi pwede. Paano ang 4 na araw? Hindi rin pwede. 3 araw. Wei Shen, ang gulo mo. Bakit ang ginawa ni Daixue yan ay isasama sa pamilyang Lin? Dapat siya ang managot sa kanyang ginawa. Kahit kulong o sentensya. Dapat niya. Kung pinirmahan mo ang kasunduan na iyon, parang itinatapon mo na ang buong pamilya natin na walang dala. Tama na. Huwag kang magsalita. Akala mo ba ginawa ko ito para iligtas si Shaina? Ginawa ko ito para iligtas ka. Kung hindi mo siya kinukonsinti, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na magsunog. Kapag nagsumbong sa pulis, tiyak na ilalantad ka niya. Sa oras na iyon, ang pagpatay mo sa mga magulang ni Bea Reyes ay malalantad din. Anong masama kung pinatay ko sila? Kasalanan nila yon. Maaga namatay ang mga magulang. Ako lang ang tita mo. Ako lang ang nagpalaki sa iyo. Hindi mo ba alam kung gaano karaming hirap ang pinagdaanan ko? Bakit sila, ang matandang mag-asawa ng pamilyang Reyes, buong araw ay nagpapakita ng pagmamahalan sa harap? Ayaw ko lang makita yon. Kung hindi ka nagmaneho noon, patay na sana ang kanilang 3 miyembro ng pamilya. Hindi na sana sila sabay na isinugod sa ospital at nag-iwan pa ng ebidensya. Ikaw ay isang matandang baliw. Paano ako nagkaroon ng tiyahin na tulad mo? Ang lahat ng pinaghirapan ko, sa loob ng maraming taon ay nawala. Anong tinitingnan mo? Hindi mo ba aayusin ang lugar? Walang silbi. Kahit si Bea Reyes, yang walang kwentang iyan. Hindi mo malabanan. Gulo lang ang idinudulot mo sa pamilyang ni Bobo. Bakit ka nag-uutos sa akin? Oh, naglakas loob kang kausapin ako ng ganyan. Tita Pwipi, akala mo ba madali akong apihin? Tulad ni Bea Reyes, ang pamilyang Lim ay nalugi na dahil sa iyo. Kahit ako, muntik nang magamit mo. Ikaw na matandang salot. Ngayon, pati si Kuya Marco ay hindi na naniniwala sa iyo. Ayoko. Ay, tita, bakit ang pabaya mo? Marco. Tulong. Kahit sumigaw ka pa hanggang mapaos, ang salot ay nabubuhay ng 1,000 taon. Sino ang tutulong sa iyo? Ay. Magpakita kapag tinawag, manalo kapag lumaban. Bea Reyes, simula ngayon, hindi ka na isang kalakal sa mundo ng kasikatan. Malaya, bumuo ng isang karera ng walang diskriminasyon. Sino nang mag-aakala na ang tanyag na si Marco Lim ay matatalo ng kanyang dating asawa? Napakabangis ng paraan ng babaeng yan. Ano ang alam mo? Siya ay isang hires ng pamilyang Reyes. Kung hindi lang siya nagpakasal kay Marco Lim, ganito pa rin siya ngayon. Madali niyang makukuha ang bilyong halaga ng ari-arian. Hindi ba't nangangahulugan yon na si Marco Lim ay nagtrabaho ng libre para sa kanya ng ilang taon at sa huli, nawala sa kanya ang lahat? Ang rosas, dahil may tinig, ay ganap na namumukadkad sa sikat ng araw. Magpakilala ulit tayo. Ako si Bea Reyes, sisi ng Reyes Group. Hello, Ilma Reyes. Ako si Paulo Santos ng Stellar. At kasabay nito, ako rin ang asawa mo. Kaya pala iniwan niya si Marco Lim ng baybay. Nakasama niya pala ang tagapagmana ng Stellar. Naku po, nag-ensayo ba siya ng sikreto para mangakit ng lala? Huwag mong intindihin ang mga kalokohan na yan. Huwag mong intindihin ang mga kalokohan na yan. Ang puso ni Sir Santos, anong wika ang makakasakit sa iyo? Siguro Arabic. Mahaba at mahirap tandaan. Mayroon akong ipahahayag sa inyong lahat. Halika, tingnan niyo. Tingnan nyo, Tara. Anong nangyari? Tara, ano bang nangyari? Ngayon, ang Stellar Electronics at Reyes Group ay opisyal nang nagkasundo sa isang partnership. Ito si Bea Reyes, ang CEO ng Reyes Group. Hindi magtatagal, siya rin ay magiging asawa ko, si Paulo Santos. Tutol ako. Luis Tan. Sino siya? Kilala mo siya? Siya ang boss ko. Hindi, siya ang boss ni Maria Cruz. Bea Reyes, 2 buwan na ang nakalipas. Sa araw na tumalon ka mula sa busal, may pinatay kang isang babae na nagkangalang Maria Cruz. Naaalala mo pa ba? Si Maria Cruz ay isang ulila, walang kakampi. Pinatay mo siya na parang pagpuksa lang ng isang langga. Siyempre, walang nagtanggol sa kanya. Pero ako, bilang boss niya, ay hindi maaaring hindi kumilos. Bea Reyes, ito ay kasong homicide dahil sa kapabayaan. Ngayon, ayusin natin ang usapang ito. Mga kaibigang media, si Xu Xiaomi ay isang masipag at tapat na babae. Sa aking kumpanya, nagtrabaho siya ng buong sigasig. Ako naman, ay palaging itinuring siya bilang isang tunay na anak, napakahusay na dalaga, at bigla na lang siyang nawala. Yesig, itinuturing mo akong tunay na anak. Napakaawa.
Enos Jai, totoo ba ang sinasabi tungkol kay Xu Xiaomi? Kung si Liu Yi ay magdemanda sa'yo sa ngalan ng pamilya, paano ka tutugon? Ang ebidensya ay sapat. Ang katotohanan ay malinaw. Aamin ka ba sa iyong pagkakasala? Mga kaibigan, sandali lang. Magsasanggunian muna ako kay King He. King He, ako ang iyong asawa. Kailangan mo akong lubos na pagkatiwalaan. Ipaliwanag mo ang buong nangyari. Sabihin mo sa akin ang lahat. Naniniwala ka ba sa quantum entanglement? Ano? Ako at si Xu Xiaomi ay iisa. Ang insidente ng pagkahulog 2 buwan na ang nakalilipas. Ang kanyang pisikal na katawan ay namatay. Ngunit ang kanyang quantum form ay nanatili. Siya ay nakikiisa sa akin. Ito ang dahilan kung bakit palagi kitang tinatawag na Kuya Di. Dahil ako ang iyong nakababatang kapatid sa batas mula sa law school. Masyadong maraming impormasyon. Bigyan mo ako ng sandali. Jinghe, alam kong kinamumuhian mo ako, at galit ka sa akin. Nakapag-desisyon na ako. Ipapadala ko ang aking tiya pabalik sa kanilang bayan. At si Shuiyan ay ipapadala sa ibang bansa. Mula ngayon, hindi na kami makikipag-ugnayan sa kanila. Kami lang ang 3 miyembro ng pamilya. Okay ba? Basta't mapatawad mo ako. Ipapatras ko ang kaso ni Liu Yi. May paraan ako. Pagkatiwalaan mo ako. Bakit ka tumatawa? Tumatawa ako sa iyong pagiging makiti. Iniisip mo bang kapag sinama mo si Liu Yi, magagawa mo akong bantaan? Hindi naman talaga kita gustong bantaan. Jinghe, pagkatapos mong umalis, doon ko lang nalaman kung gaano kita kamahal. Hindi ko kaya kung wala ka. Tinulak mo ako sa bingi, walang mapupuntahan, kaya kailangan kitang sandalan. Ito ba ang tinatawag mong pag-ibig? Hindi mo talaga naiintindihan ang pag-ibig, at hindi ka karapat dapat mahalin. Ang pag-ibig ay ang pagiging tugma ng 2 puso, hindi ang pilit na pagkuha. Isinusumpa kita, patawan ka ng habang buhay na kalungkutan dahil sa pag-ibig. Sa buong buhay, walang sinumang magbibigay sa iyo ng tunay na pagmamahal. Nandito ako ngayon upang opisyal na tumugon tungkol sa insidente ni Xu Xiaomi. Si Xu Xiaomi ang sa buong buhay ko'y pinakamatalik na kaibigan tungkol sa kanyang biglaang pagpanap. Labis ko itong pinagsisihan. Gayunpaman, bago siya umalis, nag-iwan siya sa akin ng isang sulat. Nakalista sa sulat ang mga sanhi at bunga. Pakiusap, bigyan niyo ako ng ilang minuto para kunin ito. King He, huwag kang magpadalos-dalos. Kaya kong ayusin ang bagay na ito. Pagkatiwalaan mo ako. Ji Qinghe, sa mga taon na ito, namuhay kang malayo sa lipunan. Hindi nakikisalamuha. Paano ka makakakilala ng mga bagong kaibigan? Tingnan natin, anong ebidensya ang maipapakita mo mamaya. Sa lahat ng ikaw ang pinakamalapit kay Xu Xiaomi. Tingnan mo ang sulat na ito. Ito ba ang sulat kamay niya? Ito nga ang sulat kamay ni Xu Xiaomi. Imposible, tignan mo pa ng mas maigi. Talagang sulat kamay ni Xiaomi yan. Ngunit, ang sulat ay bago at hindi pa tuyo ang tinta. Nagmadali akong umuwi, kaya aksidente ko itong nabasa. Namatay ba si Xu Xiaomi dahil sa aksidente ko? Lahat, makinig kayo habang binabasa ko ang sulat na ito. At malalaman ninyo, King He, paumanhin po. Hindi ko na kayang tiisin ang panunupil sa trabaho ni Liu Yi. Ang kanyang pang-aapi at diskriminasyon laban sa akin. Para itong 2 mabigat na bundok. Pagod na ako sa isip at katawan. Sa buhay na ito, nabuhay akong bigo. Sana ay mabuhay kang mabuti para sa akin. Pakiusap, maniwala kang maganda pa rin ang mundo. Ang hindi makakapagpabagsak sa akin ay lalo lamang magpapalakas sa atin. Kaya pala ang dalagita ay pinatay ng at sinisi pa si DJ. Walang hiya talaga, ang bastos na lalaki. Bakit naman ako naidawit ulit dito? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ako ganoong tao. Hindi, nabuking na ang masamang gawa niya. Gusto pa siyang tumakas. Ilabas niyo siya para sa akin. Arupin niyo siya ng maayos. Hoy, hoy, hoy. Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo? Silin. Silin. Silin, tulungan mo ako. Silin, sabi mo tutulungan mo ako. Dingzan, ngayon alam mo na ang katotohanan. Sa totoo lang, mataba ako at pangit. Pagsisisihan mo ba ang iyong proposal? Kahit ikaw si Ji King o si Xu Xiaomi, mahal kita, ang rosas, kahit tawagin ng ibang pangalan, ay mananatiling mabango. Naiintindihan ko, ang sulat na yan ay ikaw lang ang sumulat niyan. Hindi ka talaga si Ji Qinghe. Matagal ko nang sinabi, patay na si Ji King He 2 buwan na ang nakalipas. Hindi ka siya. Nasaan siya? Nasaan si Qinghe ko? Patay na siya 2 buwan na ang nakakaraan. Noong araw na sinaktan mo ang kanyang puso. Kaya ang lahat ng pagsisisi, wala na siyang pagkakataon marinig. Imposible. Imposible. Buhay pa kami ni Zinzin sa mundong ito. Paano siya magagawang mamatay? Bitawan mo siya. Paano mangyayari yan? Patay na ang babae mo. Ngayon, asawa ko na siya. Patawarin mo ako. Qinghe. Anong gusto mong gawin? Ito ang ipon kong pera, ang pensyon ko. Kung gusto mong galawin yan, makikipagpatayan ako sa'yo. Utang ito ng pamilya Lin sa akin. Sa hitsura mong yan, magre-retiro ka pa ba? Mas mabuting mamatay ng maaga para makapagsimula ng panibago. Ibigay mo na yan. Ay. Hayop kang walang puso. Kung alam lang namin, natatalikuran mo kami. Hindi ka na sana namin tinulungan.
Mas mabuti pang mag-alaga ng aso. Tulungan mo ako. Ang ganda pakinggan. Hindi mo gusto ang iyong apo. Ginawa mo akong parang makina sa panganganak para lang bigyan ka ng apo sa tuhod. Kung hindi ako makapanganak, magiging katulad ako ni Ji Chinghe na itinuturing mong tinik sa lalamunan. Ngayon, ang pamilya Lin ay isa ng walang laman na kabibi. Gusto mo pa rin ng apo. Magising ka na. Malapit nang mawala ang lahi ng pamilya Li. Ha 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 ha. Ay naku. Hoy, tingnan mo. Ito ang kabit ng pamilya Lee. Pinalaya si Jiking at sinubukan pang sunugin silang mag-ina. Nakita ko lahat sa video. Sa mukha niyang mapandinla, hindi siya mukhang mabuting tao. Tingnan mo, may dalang bagahe. Gusto ba niyang tumakas? Kung magtatangkang tumakas siya, inahabol na siya ng pulis. Kung tumakas siya, magiging wanted criminal siya. Anong pinag-uusapan ninyo? Anong wanted criminal? Ikaw mismo ang tumingin. Ji Chinghe, ikaw ang nagtulak sa akin. Kapag sinunog kitang patay, ako na lang ang mamahalin ni Lin Weishen. Ha ha ha. Sasabihin ko sa'yo, ang video na ito ang number 1 sa hotlist ng Jiangxing ngayon. Hindi ka makakatakas sa panununog at pagpatay. Imposible. Si Ji Chinghe ay kumuha ng pera mula sa pamilya Li. Paano narito ang surveillance na ito? Ji Chinghe, nangako ka kay Lin Weishen na pananatilihin mo ang kanyang malinis na pangalan. Naglakas loob kang lokohin ako. Nangako akong panatilihin ang kanyang malinis na pangalan. Pero hindi ko nangako na pananatilihin ka. Ang mabuti at masama ay may ganti. Yan ang batas ng kalikasan. Sabihin mo yan sa pulis. Ate Chinghe, nagkamali ako. Lahat ng nangyari, nagkulang ako sa'yo. Alam kong ikaw ang may pinakamabuting puso. Magbabago ako. Tulungan mo akong linawin ito. Please. Bata pa, hindi pwedeng matapos ang buhay ko sa bilangguan. Halos matapos ang buhay ko sa mga kamay. Ayoko pang mamatay ng walang kabuluhan. Hindi ako ganoon kadakila. Kapag hindi na makapagbigay ng hustisya ang batas sa mga biktima, ang personal na paghihiganti mula sa sandaling ito ay nagiging tama o marangal pa nga. Ji Chinghe, ikaw na babae ka, hindi kita palalampasin. Ah. Ang pera ko. Dadalhin ko ito sa ibang bansa. Hindi niyo ako manghuli. Hindi niyo ako manghuli. Oh, Diyos ko. Ay naku, nanay, may namatay. Ay, tara na, bilisan niyo. Huwag tayong mahawa ng kamalasan mula sa maruming perang ito. Hindi masayang mabuhay ng maayos, kundi gamulo pa ng ganyan. Ang pamilya Lin ay talagang masama mula sa tuktok hanggang sa ilalim. Pera. Pera, lahat yan, pera ko. Iyan ang lahat ng ipon kong pera. Quiping, huwag kang matakot, nandito ako. Bilisan. Bilisan. Ay, itatago ko muna ang perang ito para sa'yo. Bumalik ka rito. Ibalik mo ang pera ko. Hayop kang manloloko ng pera at katawan. Sana'y hindi ka mamatay ng mapayapa. Sana'y tamaan ka ng kidlat. 120 po ba ito? May naaksidente po dito. Mga rosas. Kinagagalitan ko ang mga rosas na ito. Ang mga bulaklak na ito, papatayin ko silang lahat. Papatayin ko silang lahat. Nagdedeliryo ang pasyente. Ihanda ang pampakalma. Nababaliw na siya ng ganyan. Ang ulo ng pasyente ay nagtamo ng matinding pagkabangga. Kaya nagkaroon ng problema sa kanyang isip. Ano na ang kondisyon ng kanyang puso? Wala siyang anumang karamdaman at ang kanyang puso ay napakaluso. Tingnan mo, bagong aksidente lang siya. Pero malakas pa rin ang katawan niya. Lin Huishen, ang tanga na iyan, talagang naniniwala sa lahat ng sinasabi niya. Ano po iyon, Isabel? Si Paolo ay malubha ang sakit ngayon. Gusto kanyang makita kahit sandali. Sana naman, Isabel, alalahanin mo ang nakaraan at bisitahin siya. Wala nang natira kay Paolo ngayon. Kung mapapaamo lang namin ang demonitang ito at mapabalik siya sa amin, may pag-asa pang makabangon ang pamilya ni Paolo. Gusto ko rin siyang makita. Tara na. Isabel, dumating ka. Hindi ikaw si Isabel. Paolo, hindi ko makakalimutan. Ang araw na namatay ang mga magulang ko. Yakap mo ako, binigyan mo ako ng pinakalma mo ako, at sinabing poprotektahan mo ako habang buhay, kapalit ng aking mga magulang. Ano yan? Ang diary ni Isabel Flores. Sayang kung itatapon. Para sa'yo yan. Paolo, pakiusap, mahalin mo ako. Pwede mo akong sirain at buuin sa forma na gusto. Kung hindi pa iyan sapat, kaya kong ibigay pati ang buhay ko. Mahalin mo ako, Paolo. Pakiusap, mahalin mo ulit ako. Paolo Santos, hindi ka karapat-dapat kay Isabel Flores.
Huwag kang umalis. Ikaw si Isabel, di ba? Hindi ka naman namatay. Nagtatampo ka lang sa akin, kaya nagpanggap kang iba. Hindi ako naniniwala na wala na ako sa puso mo. Isabel, patawarin mo ako. Pwede pa tayong bumalik sa dati. Ako si Sofia Garcia. Hindi ako si Isabel Flores. Paolo Santos. Kung mahal mo talaga siya, hanapin mo siya. Ay, teka lang. Pinalitan ko na ang pangalan ni Ana. Simula ngayon, ang pangalan niya ay Ana Flores. Paolo, kumusta ang usapan? Gumanda na ba ang pakiramdam mo? Dugo. Tulong, may dugo. Tulungan niyo kami. Tita, huwag po kayong sumigaw. Ayos lang ako. Sumusuka ka ng dugo. Si Isabel Flores ba ang may gawa niya? Hindi pa kami tapos ng babaeng yan. Huwag mo siyang hanapin. Anak, ang tanga mo. Bakit mo pa rin siya pinoprotektahan sa ganitong sitwasyon? Sinira niya ang pamilya ni Paolo. At sinaktan ka niya ng ganito. Hindi pa kami tapos ng babaeng yan. Hindi ko siya palalampasin. Ang panggagayuman niya, ipinagmamalaki mo pa rin. Dexuyan, oras na para sa gamot mo. May masama, nawawala si Dexuyan. Ano? Nawawala si Dexuyan. Jizong, pilit naming hinahanap ang pasyente. Sa sandaling may balita, agad naming ipapaalam sa'yo. Paalam na po, teacher. Paalam na po, teacher. Bye-bye. Teka, teacher, ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Isang oras na ang nakalipas. Kinuha na ng tita ng bata ang anak. Si Dexuyan ay baliw. Paano mo hinayaan ang isang baliw? Nakunin ang anak ko. Mukha siyang malinaw. Magalang siya. Bakit siya naging baliw? Kumontak ka sa bahay. Baka nakauwi na ang bata. Dexuyan, napatunayan mong nagpapanggap ka lang. Beres ka pang kidnapin ang anak ko. Ji Ching-hee, nakuha mo na ba ang bata? Sabihin, anong gusto mong kondisyon? Ang bilis mo. Mas matalino ka nga kaysa dating Ji Ching. Huwag ka ng madaming salita. Dapat lumabas ka sa loob ng 10 minuto. Huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohan. Kung hindi, gusto ko si mommy. Tumahimik ka. Nasaan ako? Gusto ko si mommy. Natatakot ako. Sinsin, huwag kang matakot. Darating si mommy maya-maya. Kinhe, huwag kang mag-alala. Nandito lang ako para bantayan ka. Young Master, Young Mada, naglagay na kami ng mga bantay sa paligid ng gusal. Basta't siguruhin natin ang kaligtasan ng bata. Mahuhuli natin ang baliw na yon anumang oras. CJ. Kinhe, pagdating mo doon, siguraduhin mong ligtas ka. Huwag kang magiging padalos-dalos. Dexuyan, bitawan mo ang anak ko. Huwag kang lumapit. Magkano man ang gusto mo, ibibigay ko lahat. Ji Ching-hee. Simula noong nahulog ka, nakontrol mo ang iyong kapalaran at naging Jizong. Ngayon, dito, ibabalik kita sa dati mong pagkatao. CJ, kung gusto mong maghiganti, harapan mo ako. Bitawan mo si Singsing. Bitawan mo siya. Tumigil ka. Kung hindi, papatayin ko siya. Sige na, hindi ako lalapit. Mommy, iligtas mo ako. Singsing, huwag kang matakot. Hindi ako lalapit. Hindi ako lalapit. Zuyan, Kuya Waishen, dumating ka na. Zuyan. Pag-usapan natin ito ng maayos. Pakiusap, pakawalan mo muna ang anak ko. Gusto ko lang itanong sa iyo ng isang bagay. Sa harap ko at ni Jichi, sabihin mo sa akin, mahal mo ba ako o siya? Siyempre mahal kita, Zuer. Isa lang siyang ordinaryong babae. Matagal na akong nawalan ng interes sa kanya. Pakawalan mo si Shinshin at sumama ka sa akin pauwi. Huwag kang lalapit. Noong niloko mo si Ji Ching-hee noon, pareho ang tingin mo ngayon. Lin Waishen. Kung gusto mong iligtas ang anak mo, sa harap ko, sampailan mo ng 10 beses si Ji Ching-hee. Bakit? Hindi mo kayang gawin ito? Hindi mo ba mahal ang anak mo? Ayoko. Nababaliw ka na ba? Nailatag na ba ang safety net? Siguraduhin manghuli ang bata. Handa na lahat. Pero masyadong mataas ang palapag. At hindi namin masukat ang lakas ng babaeng yon. Lin Huishen, kumilos ka na.
Dahil Zuyan, talagang nababaliw ka na. King He, may paraan ako para iligtas si Xingxi. Kailangan mo lang akitin ang atensyon ni Daixuyan. Paulo Santos. Ikaw na duwag, ikaw na manloloko. Huwag kang magkunwari rito na parang anghel, hindi lang ako ang sinaktan mo. Pati na rin ang anak natin. Ngayon, pati si Bianca, idadamay mo pa. At ako'y naguluhan sandali, kasalanan ko lahat. Ako'y binubuli dahil sa pagmamahal ko sa manlolokong iyan. Walang kasalanan si Bianca. Walang kasalanan si Bianca. Ako lang ang nagkamali. Isabel Flores, tingnan mo ang pangit mong mukha ngayon. Akala ko hindi ka natatakot sa kahit ano. Hindi ko inakala na madali kang luluhod sa akin. Lubos akong nasisiyahan. Sige, saktan mo pa siya. Ako'y nabulag ng kasakiman. Naging tanga ako sandali. Kasalanan ko lahat. Ako ang humadlang sa kaligayahan. Mama, huwag na po. Kasalanan ko lahat. Ana, huwag kang matakot. Magaling. Masaya ako. Kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin, mas magiging masaya ako. Magkano ang gusto mo? Babayaran ko ang lahat. Gusto mo si Paulo Santos? Narito siya. Sino kayo? Bitawan niyo ako. Mga sinungaling. Lahat kayo sinungaling. Isabel Flores. Sasama ka sa akin sa kamatayan. Isabel. Paano nangyari ito? Paulo Santos. Bakit mo ito ginagawa? Sa buhay na ito. Utang ko kay Maria. Maaari bang mabura na lang lahat? Sa susunod na buhay. Gugustuhin pa kaya niya? Na maging asawa ko? Naghihintay siya sa'yo. Sana maging masaya ka. Maria Santos. Talaga, handang mamatay para sa kanya. Paulo Santos, she is not Maria Santos. He is not Paulo Santos. Hindi. Mga sinungaling, lahat sila. I take down her statement and hand her over to the police. Wala nang vital signs. Huwag kang umiyak, Maria Santos. Huwag ka namang pababa. Bakit mo pinipigilan ang luha ko? Ayoko talagang umiyak. Babe, are you feeling unwell anywhere? Mom. Dad. The child's condition is completely normal. We can observe for 2 more days before discharge. Okay, thank you, doctor. Now, everything is over. Do you want to be Maria Santos or Sofia Reyes? Israeli card says Maria Santos. Alright. From today onwards, Maria Santos will be our secret. Didn't you propose once already? Your body has 2 cells. Maria Santos has already accepted my proposal. Maria, will you marry me? I'll do. If I was still that fat person with a birthmark on her face, would you still love me? If you were a rose, I wouldn't fear thorns. Wife, are you ready? Lily Mom wants to meet you. I'm not ready yet. Don't be nervous, Yungan Mom isn't a tiger. She'll definitely like you. Your mother is the lady of Singyo Electronics. How will she see me? Call me a shameless woman, divorced with a child, and seducing such an excellent young man. This beautiful you just called me excellent. Praise me more.
He's not nervous at all. He doesn't know how terrible mother-in-law or daughter-in-law conflicts can be. If as Res Reyes doesn't like me, it's better to break up early. Better short pain than a long one. Leave face for both sides. She's here, prepare for battle. Mom, Hello Director G. Hello Embrace Lee. I prefer to be called MS, Ding. Just now, on the way here, someone found me, and said some things to me. who was it? Jai King. You cut off Israelin family's lineage. You must pay with your life. Madam, Jai King is no easy person to deal with. This demoness is weak-hearted. Ever since she married into our Lin family, she's been instigating conflict between me and our aunt-nephew relationship, and my legs were broken when she pushed me downstairs. It's not like that. If she marries into your Reyes family, she will drive a wedge between you and your son, and will even kill your son. Shut up. Mom, let me explain. Carlo, I want to hear Ji Qinghe explain herself. I have nothing to explain. Even if I did, it would become a hurdle between us. Carlo, I think I might not be ready for a second marriage. Ines Ding, I'm leaving now. Sin, let's go. It's not like that. No one can wrongly accuse my mother. If she doesn't explain, I will. You little brat. Whose hand are you holding? Let her speak. That old woman is lying. All along. The one bullied in the Lin family was my mother. Before, when mom was bullied, it was to protect me. Later, when mom punished those bad guys, it was also to protect me. Although she chose the wrong husband, the teacher said, everyone makes mistakes. If you know your mistakes and correct them, you're still a good child. We should give others a second chance. I agree. Then are you willing to give my mom a second chance, to let her be with my dad? Little darling, whose hand are you holding? Your father is already dead. The one who loves me and mom is my dad. You're right. Don't listen to this stinky liar girl. Nonsense. She's no good, just like her mother. I actually think to raise such a sensible daughter. Maria Santos is amazing. Maria Santos is not good. She's not good at all. She can't even have a son. Coincidentally, I've always liked little girls, like Zinzin, a granddaughter who is both sensible and brave. This old woman is indeed annoying. Someone, throw her out of Jiangcheng. Never let her appear before my son and daughter-in-law again. Wei, are you all listening to that darling? Wei, Kelele. Qinghe, you've suffered all these years. Thank you, Mom. Great. Dad, Mom, and Grandma. We are a family. My granddaughter is so cute. What's your name? Nickname Ji Zinzin. Given name Ji Fanxing. Mom said, Fanxing is to commemorate Grandma in heaven, and Mom's good friend. Maria. From today on, Maria Santos will let go of the past and live well carrying your share. One cannot forever keep a viper in their heart, cannot get up every night, and plant thorns in the garden of their soul. In this city, how many crazy women are forced to jump to their deaths? Falling is also new beginning. If I must fall, then let me fall. The person will eventually become the one who will definitely catch as of current self. Princess, please get in the car. No matter how many difficulties I face, how much misfortune encounter, I will, 1,000 times, without hesitation, save myself from the fire and water of this world.